Naiinip na si Shin dahil 3 araw na silang naglalakbay dala ang mga kargamento. Ngunit naisip ni Hyo na isipin na lang nilang training ito. Naramdaman nila ang pagyanig at nakitang meron palang nagaganap na digmaan mula sa dalawang kaharian at ito ang first time nilang makakita ng tunay na digmaan kaya namangha ang dalawang bata dahil pangarap nilang maging malakas na general. Nang makauwi sila ay nagtraining ang dalawa na lagi nilang ginagawa. Ngunit sa kanilang labanan ay naglaho si Shin pero nakailag si Hyo kaya natalo niya ito. Kaya lamang na siya ng isang panalo sa lagpas 1,000 nilang laban. Napadaan ng isang karwahe at nakatingin ang matanda kay Hyo kaya nainis si Shin. Kaya sinabi ni Hyo na isa itong mandirigma ngunit walang pake si Shin dahil natalo daw siya dahil na-distract sa matanda. Ngunit napahanga pa ang matanda sa nakitang labanan ng dalawa. Ulila na ang dalawa dahil sa digmaan kaya patuloy silang nagsanay dahil pangarap nilang maging magigiting na general para makaahon sa hirap na ikinatuwa ng matanda. Ang kaharian ng Qin ay nahati sa dalawang ministro na sana ay nangangalaga sa kaharian ngunit naglalaban sila sa kapangyarihan. At ang half-brother ng kasalukuyang hari ay nakipagkampi kay Ketsushi upang makuha ang trono. Nagalit ang anak ng master kay Shin dahil sa pangit ng luto nito pero natakot ito sa kanya. Kaya binanatan siya ng master para magtanda. Pero pagkatapos ay galit na galit si Shin pero giit ni Hyo na di pa sila pwedeng lumayas dahil kulang pa ang kanilang kaalaman. Biglang pinatawag si Hyo at nakita ang matandang nakilala kanina na isa palang executive ng Royal Court na si Shoban Kon dahil kailangan daw nito si Hyo sa isang importanteng trabaho. Narinig ni Shin na sinubukan ni Hyo na isama siya pero ayaw ni Shobon. Nagdalawang isip si Hyo dahil ayaw niyang maiwan si Shin kaya babalik na lang daw si Shobon. Hindi mahanap ni Hyo ang kaibigan at nakita niyang nag-iisip ito ngunit nagkasundo silang sasama si Hyo para sa kanilang pangarap sa kanaglaban at pinangako ni Shin na magiging mas malakas siya. Lumipas ang panahon at nagsipag si Shin sa trabaho at pag-eensayo. Nang magpunta siya sa bayan ay narinig niya ang balita na pinatay daw ang hari at ang mga tagasunod nito. Pero sinabi ng tindero na palagi namang may ganitong fake news. Nainis si Minister of the Left Ketsushi dahil nalaman niyang naamoy ni Minister of the Right Ryofo ang kanilang plano. Sa kabila nito ay di nababahala si Prince Seikyo ngunit sabik na siyang mapatay nila ang hari para makuha niya na ang posisyon nito. Iniisip ni Shin kung totoo ang narinig sa bayan kaya nag-aalala siya kay Hyo. Nang biglang may kumatok sa 10 oras ng gabi at ikinagulat niyang nakitang duguan si Hyo. Nagising ang master na nais pang tumawag ng doktor nang sinabi ni Hyo na inatake sila ng mga sundalo ni Seikyo at nababahala siyang baka nasundan siya ng mga ito pero ipagtatanggol daw siya ni Shin. Ibinigay din nito ang isang mapa at nais niyang magtungo si Shin sa bayan ng mga pusakal na Kokohimura Village at kahit di naiintindihan ni Shin ay pumayag na lang siya subalit tuluyan nang nagpaalam ang matalik na kaibigan kahit di pa nila natutupad ang kanilang pangarap kaya galit na sinuntok ni Shin ang pader at isinumpang tatapusin ang gumawa nito. Maging ang anak ng master ay pabor sa nais ni Shin na paghihiganti. Agad ding kumilos si Shin kahit na mapanganib ang destinasyon. Dumating ang tauhan na sito na ipinagmalaki ni Seikyo na naging maganda ang buhay mula nang maging lingkod niya pero ipinapatay niya na ito sa bakulaw dahil nakakapangdiri daw ang mga may dugong alipin katulad ng half-brother niyang naging hari. At bagamat napadala nila sa ekspedisyon si Ryofo ay nababahala pa rin si Seikyo. Ngunit di nila alam na merong mga nagmamasid sa kanila. Natakot sila nang dumating ang assassin na naghahanap kay Hyo. Saka kinuha nito si Hyo at balak pugutan pero sumigaw ang bata na ikinatakot ng mga magulang kaya sinapok ang ama at kinuha ang bata at tinusok sa hita. Habang tumatakbo si Shin ay nakita siya ng isang nakakostume ng kwago. Tapos nakasalubong niya pa ang mga bandido na nais kunin ang kanyang espada subalit tinapos kagad ang mga tauhan at sinunod ang pinuno. Naikinainis nito kaya ipinag-utos na huntingin si Shin. Dumating ang mga reinforcements subalit tinalo sila lahat ni Shin at ipinakita ang malahalimaw na lakas niya sa mga ito hanggang sa maubos. Subalit patungo na sa kanya ang assassin samantala nakarating na rin siya sa unang bahagi ng mapa at pinasok niya ang isang kubo ngunit nakapagtatakang nandoon si Hyo. Tapos paparating pa ang mapanganib na assassin. Sumakit ang katawan ng mga bandido dahil kay Shin. Saka dumating ang assassin na pinagtawanan nila ngunit dumaan lang ito ay nahulog kaagad ang ulo ng isa. Kaya nakilala nilang ito ay isang Vermilion Slayer mula sa kinatatakutang assassin clan. Naguguluhan si Shin ngunit wala na silang sapat na oras dahil dumating na ang assassin. Nalaman ni Shin sa assassin na ito pala ay si King Ace at naging decoy si Hyo dahil kamukha nito ang hari pero di niya matanggap na dahil dito ay namatay ang kaibigan. Nais daw manood ng assassin kung paano ipaghiganti ni Shin si Hyo kay King Ace. Pero ang assassin na pumatay kay Hyo ang sinugod ni Shin na tila nakikipaglaro lang sa kanya hanggang sa masipa siya nito. Di na makapaghintay si Prince Seikyo na makita ang ulo ni King Ace kaya pinahirapan ng kanyang bakulaw ang isang tauhan. Pero siniguro ni Ketsushi na wala pang nakakatalo sa assassin na ipinadala.
Saka ipinag-utos nito sa minister na patayin ang lahat ng kontra sa kanya. Nakaligtas naman si Shin ngunit nawala na ang lakas ng loob. Kaya sinabi ni Kingsei na mag-focus siya sa paghihiganti para kay Hugh. Dahil dito ay nakalimutan ni Shin ang takot na nararamdaman kaya nagawa niyang ilabas ang kanyang lakas. Inilabas na rin ng assassin ang kanyang kakayahan ngunit nakakailag si Shin. At kalaunan ay nagawa ng bida na mahiwa ang assassin kaya napatunayan ng hari ang sinabi ni Hugh na malakas talaga si Shin. Nagmakaawa pa ang kalaban dahil meron daw siyang mga anak. Ngunit pinatay na siya ng hari upang makasiguro. Nagagalit pa rin si Shin dahil naipit lang si Hugh sa problema ng hari. Subalit mas pinili niyang protektahan ang pinapahalagahan ni Hugh. Kalaunan ay naramdaman ni Kingsei ang panganib dahil paparating ang isang hukbo na pinagpapatay ang mga tao. Dahil dito ay nag-isip ng strategy ang hari kung paano sila makakatakas. Sobrang tapang at simple mag-isip si Shin kaya nais niyang sumugod. Nang biglang dumating si Karyo-ten na sinabing ituturo sa kanila ang lihim na lagusan. Di nagtiwala si Shin sa sinasabi ni Ten. Pero nang malaman na pera ang pakay nito ay pinagtiwalaan siya ni Kingsei. Nagpatuloy ang pagpatay ng mga kawal sa mga tao upang mahanap ang hari ngunit nasa loob na sila ng sikretong tunnel sa pangunguna ni Ten. Nagtanong si Shin kung kasama sa pinagpapatay ang pamilya ni Ten. Giit ng bata na wala na siyang pamilya dahil isa talaga siyang taong bundok ngunit napalayas ang kanilang tribo kaya siya napadpad dito. Habang naglalakbay ay iniisip ni Shin na pag natapos na ang kaguluhan ay pagbabayaran niya si Kingsei sa pagkamatay ni Hugh. Nag-report ang tauhan sa captain na wala silang natagpuan ni Anino ng hari. Kaya naisip ng captain na humingi ng tulong kay Mata. Nagtataka si Ten kung ba't nais patayin ng mga kawal ng Qin ang hari ng Qin. Giit ni Kingsei na wala kasi siyang lakas dahil 13 taon lang siya nang maging hari kaya nag-away ang dalawang ministro sa kapangyarihan. At nakipagsabuatan sa Minister of the Left ang half-brother upang makuha ang trono sa kanya. Pero kasama niya pa rin si Shobanko na kanyang tutor at naalala ni Shin na ito ang kumuha kay Hugh. Kaya naging malinaw ang lahat na kinuha lang nito si Hugh dahil kamukha ito ng hari. Labis na nagalit ang bida kaya binugbog niya si Kingsei. Ngunit sinakal siya nito at sinabing kailangan niyang gawin ang lahat para manalo sa digmaan. Ang katotohanan ay pumayag mismo si Hugh sa misyon upang maging isa siyang general. Saka inihagis ang bida na labis na nasaktan sa katotohanan. At kalaunan ay nakita na rin nila ang liwanag sa labas ng tunnel. Nainis si Ketsushi sa balitang nakatakas ang hari. Saka dumating si General Oki na ikinabahala ng Minister of the Left. Nainis si Ten nang malaman na walang pera ang hari kaya ipinangako na lang nito na bibiyayaan siya pag nakabalik sa trono. Si Shin naman ay nagpasya na gamitin si Kingsei upang siya ay maging general. Giit ng hari na kailangan nilang magtungo sa meeting place nila ni Shobankon. Giit ni Ketsushi na maliit lang na halaga ang malaking lupain kapalit ng tulong ni Legendary General Oki. Pero nagbabala si Shishi na huwag masyadong magtitiwala kay Oki. Saka ipinangako sa minister na nagpadala na siya ng malupit na assassin para sa hari. Ngunit pinagtawanan lang si Mata ng mga kawal kaya sinumpit niya ito at agad na namatay. Saka nasabik siya sa kanyang mga target. Nagmamadali na sila ngunit nahihirapan na si Shin saka gumulong si Ten. Inasikaso nito ang malalalim na sugat ni Shin upang hindi maimpeksyon, subalit tuluyan na itong nakatulog tapos paparating na si Mata na parang aso ang pang-amoy. Dahil kailangan nilang magmadali ay binuhat ng hari si Shin at isang araw at gabi silang tumakbo. At nang magising ay binatukan siya ni Ten dahil binuhat siya ng hari. Sa kabila nito ay nais nang magpatuloy ni Kingsei dahil baka maabutan sila ng mga naghahanap. Kaya nais ni Shin na buhatin ito pero sinabi ng hari na kahiya-hiya lang ang mga mandirigmang binubuhat kaya pinagtawanan siya ni Ten. Nakita ni Kingsei ang dalawang bato na palatandaan. Samantala nag-abang ang isang tigre kay Mata subalit isang sumpit lang ang katapat nito. Nagpatuloy naman ang tatlo sa mahirap na paglalakbay sa iba't ibang lugar at ayaw aminin ni Shin na napapagod na siya dahil 3 araw na silang tumatakbo. Kalaunan ay huminto ang hari at pumasok sa pagitan ng bato. At sa kabila nito ay nakita ang napakagandang lugar na kanilang destinasyon na ipinagawa ni King Boko 400 taon ang lumipas. Ngunit nakapagtatakang maraming pagkain kaya nagluto si Karyo-ten. Pagsapit ng hapon ay parang baboy na kumakain si Shin sa masasarap na niluto ni Ten kaya nawala ng gana ang dalawa. Tinanong ni Ten kung paano napanatili ang lugar sa loob ng 4 na siglo. Kaya kinwento ng hari ang tungkol kay King Boko noong pinatay ng mga taong bundok ang kanyang kabayo. Sa halip na magalit ay binigyan niya pa ng alak ang mga ito dahil alam niyang nagugutom ang mga taong bundok. Dahil dito ay naging mabait sa kanya ang mga mountain folk na unang beses na nagtiwala sa mga tagapatag dahil kay Boko. Subalit nang mamatay si Boko ay nagbalik ang hidwaan sa pagitan ng Flatlanders at Mountain Folks. Ngunit di pa rin nawala ang pagmamahal ng Mountain Folks kay Boko dahil hanggang ngayon ay inaalagaan pa rin nila ang bahay na ito. Kinabukasan ay namimitas si Ten ng persimmon nang makita siya ni Mata, mabuti na lang ay dumating si Shin para iligtas siya. Ngunit nasusundan na rin sila ng iba pang sundalo dahil sa iniwan na palatandaan ni Mata.
Nagalit si Mata kaya papahirapan niya daw si Shin bago patayin at naramdaman naman ni Shin ang takot sa gamit nitong sumpit. Naisip ni Mata na iniisip ng mga taga-Chin na sumpit lang ang sandata nila kaya ipapakita niya daw ang kanyang lakas gamit ang axe kaya sumugod ito ngunit sa bilis ay tinamaan ang bida pero nahiwa siya ni Shin. Dahil dito ay nagbanta si Mata na lalaslasin ang kanyang lamang loob. Nakiusap si Ten na tulungan ng hari si Shin pero ayaw ni Shin kaya nang sumugod ang kalaban ay pinilit niyang lumaban ngunit nagpaikot-ikot ito at nang balagbag at muntik pang mahiwa ang tiyan ng bida mabuti ay nasa lag kaso napatalsik siya. Napansin nilang kinakabahan si Shin kaya sinabi ng hari na huwag siyang matakot na ikinainis naman ng bida kaya matapang na nakipagsabayan at pareho silang nagkahiwaan. Tinatanong ni Shishi kung totoong napatay ni General Uki si Shou Bankon kaya kinwento ni Uki ang kanilang labanan at nagawa pang alalahanin ang nakaraan noong magkasama pa silang lumalaban. Ngunit sa Sukadachi Hill ay lumabas ang mas maraming kawal ni Shou Bankon pero meron din naghihintay na ambush unit si Uki at nagsimula ang kanilang duelo. Sa present ay pinakita nito ang pinaglagyan ng ulo ni Shou Bankon at kung di sila maniniwala ay patutunayan daw ni Uki gamit ang kanyang sibat. Pero tinanong pa ni Shishi ang kanyang pakay. Sagot ng general na nais niyang magkaroon ng napakatinding labanan dahil ito ang nagpapainit ng kanyang dugo. Samantala naghahanap ang puwersa ni Prince Seikyu nang birahin ito ng sibat ng puwersa ni Shou Bankon. Napansin ni Ten na lumakas si Shin. Giit ni Kingsei na malakas naman talaga si Shin dahil sa pagsasanay na ginawa nila ni Hugh. Nagtataka na si Mata kung ba't napakatapang ni Shin at nagsisimula na siyang matalo nito kaya napatalsik siya. Tapos pinaghihiwa siya ng bida hanggang sa matalo ang assassin. Subalit nais nitong patayin ng hari bago siya mamatay, mabuti na lang ay dumating si Shou Bankon. Saka nagbigay galang ang mga ito sa mahal na hari at napaiyak ang matanda na ligtas si Kingsei. Pero nagagalit si Shin sapagkat dahil sa kanila ay namatay si Hyo kaya napasugod siya ngunit pinatulog ni Heki. Binigyan sila ni Karyote ng mga pagkain. Nagising si Shin na masakit ang katawan at ganun din ang mga kawal pero masaya silang ligtas si Kingsei. Napag-usapan ng tatlo ang nakakabahalang pagsali ni General Uki sa labanan. Naalala ni Shobo na pinatalsik lang siya ni General Uki sa bangin kaya nagtataka siya kung ba't di siya pinatay. Nagdala si Ten ng mga pagkain at pinakilala siya ng hari sa mga kasama. Sinabi niya rin na si Shin ang kaibigan ni Hyo kaya nais ni Heki na sabihin kay Shin ang nangyari kaya ipinatawag si Shin pero ayaw niya daw sumunod kay Sei. Nagalit ang mga kawal dahil tinawag niya lang sa pangalan ng hari. Ngunit kalaunan ay pumayag na siyang magtungo nang makita naman ni Ten ang blowgun ni Mata. Nais niyang kumuha ng poison dart ngunit buhay pa pala si Mata. Kaya nagkasundo silang di isusumbong ni Ten basta bigyan siya ng poison darts. Dumating si Shin kaya kinwento ni Heki nung pinoprotektahan nila ang decoy carrier na si Hyo ang laman. Ngunit nang natatalo sila ay lumabas si Hyo para pamunuan ang pangkat. Ngunit pinag-utos nitong iligtas si Shou Bankon dahil kailangan nito ng tunay na hari. Ngayon ay di rin akalain ni Heki na namatay si Hyo. Giit ni Shin na tutulungan niya si Kingsei pero kapalit ay nais niyang maging general na ikinagulat nila Shoban at Heki. Aminado din si Shin na mahina ang kanyang ulo kaya umaasa siya noon kay Hyo. Pero ngayong wala na si Hyo ay kailangang ipaliwanag sa kanya kung paano siya magiging general. Sleeping darts ang binigay ni Mata kay Ten dahil masyadong mapanganib ang poison dart. Ngunit nagbabala pa itong mapapahamak lang sila sa pagsunod kay Kingsei dahil wala itong ibang kakampi bukod kay Shobon. Giit ni Kingsei na imposibleng maging general si Shin dahil wala itong pag-aari, kaya naisip ni Shin na pag nakabalik na sa kapangyarihan si Sei ay bigyan siya nito ng ari-arian at pumayag naman ang hari. Ngunit dumating si Ten na nagtanong kung totoong kalaban din nila si Ryofo. Nakasalukuyang nasa digmaan at di pinapansin ang balita na nagsagawa ng revolusyon si Ketsushi. Pinaliwanag nila Shobon at Kingsei na hinihintay ni Ryofo na mapatay ni Prince Seikyu ang kasalukuyang hari na si King Issei. Upang magkaroon ito ng dahilan na patayin si Seikyu upang siya na ang maging bagong hari. Napagtanto ni Shin na wala pala silang ibang kakampi. Pero nais pa rin magbalik ni Kingsei sa capital sa lalong madaling panahon dahil kung makapaghanda si Ketsushi ay makikipagdigma ito kay Ryofo kahit buhay man o patay ang hari. Tutol naman si Shobon dahil wala na silang puwersa. At dahil sa blowgun na binigay ni Mata ay naisip nilang humingi ng tulong sa kinatatakutang mountain folks. Naglakbay sila patungo sa hari ng mga taong bundok ngunit nahihirapan ng mga kawal sa bigat ng mga armor pero pinilit pa rin nila para sa hari. Samantala ang mga tauhan ni Ketsushi na naghahanap sa kanila ay pinagpapatay naman ng mga mountain folks hanggang sa maubos. Nanghihina ang ibang mga kawal kaya pinababalik na ito ni Shobon pero tutol si Heki. Giit ni Shobon na walang kwenta ang bilang nila kung mountain folks ang makakalaban. Naisip ni Shin na mababait naman ang mga taong bundok kaya kinwento ni Heki ang kwento ng kabayo at alak. Kung saan binigyan ni Boko ng alak ang mga pumatay sa kanyang warhorse kaya naging mabait sa kanya ang mga ito at nagkaroon ng kapayapaan. Subalit sa silangan ng Chin ay nagkaroon ng taggutom kaya nagpadala si Boko ng pagkain dala ng mga barko. Ngunit nang ang kaharian na nila ang makaranas
ng taggutom ay sinamantala ito ng mga taga-silangan upang sakupin sila. Labis na nagalit si Boko subalit wala silang nagawa dahil nagugutom ang kanilang puwersa kaya napaligiran si Boko. Mabuti ay dumating ang 300 mountain folks at tinulungan sila Boko pero maging sila ay natakot sa pagiging brutal ng mga ito. Kaya naisip ni Heki na malaki ang chance na patayin sila ng mga mountain folks. At di nila alam na pinagmamasdan na sila ng mga ito. Napapagod na sila sa paglalakbay saka pa nagpakita ang mga mandirigma ng taong bundok kaya agad nilang pinrotektahan ang hari. Sinabi ng commander na dinudukot nila ang mga mata ng mga nagpupuntang flatlanders dito. Pero dahil pakay nilang makipag-usap sa hari ng mountain folks ay hihintayin muna nila ang hatol nito. Akala ni Shin ay kasama sila ngunit inihagis siya nito. Dahil si King Sei lang ang nais nilang dalhin at papatayin sila kung di sila papayag. Kahit malaki ay napatalsik ni Shin ang si Tajifu. Saka naghanda sila sa labanan ng dalawang grupo subalit pinatigil sila ni King Sei at kusang loob na sumama sa mga ito. Tumanggi si General Oki na maging commander sa unit upang pigilan ang puwersa ni Ryofo na makabalik. Habang nagpapahinga ay inatake ni Shobun si Shin at nakipaglaban ngunit pinuntiryan niya ang sugat ng matanda. Saka nakiusap si Shobun na puntahan ni Shin ang hari dahil matanda na siya para dito. Pero siniguro ni Shin na ito naman talaga ang kanyang balak sa simula pa lang. At bago siya umalis ay humingi ng tawad si Shobun sa nangyari kay Hugh. Saka naglakbay sila ni Ten patungo kay King Sei. Pilit na umakyat ang tatlo sa bundok upang makarating sa destinasyon at dahil nababagalan daw si Shin kay Heki ay tinanggal nito ang mabigat na armor. Nakaakyat na rin sa wakas ang tatlo ngunit di nila inaasahan na ganito kaganda ang tirahan ng mga mountain folks. Samantala ang hari ay dinala sa kastilyo upang makausap ang Mountain King na nagpakilalang si Yu Tanwa. Sa di inaasahan ay nahuli agad ang tatlo at natakot si Ten nang makita ang mga bungo saka tinakot pa sila ng bantay na kaninang sinuntok ni Shin at kasama nito ang iba pang nais na silang patayin pero kumpiyansa si Shin na makukuha niya ang sibat ng mga ito. Ngunit naglabas ng pana ang taong bundok subalit iniligtas sila ng isang bantay kaya di tumama ang palaso. Giit ng mga kapten na wala pa kasing utos ang Mountain King na patayin sila at ang mga nagbanta sa kanila ay ang mga namatayan ng pamilya sa kamay ng mga flatlanders. Samantala balak pala ng Mountain King na ipaghiganti ang kanyang mga ninuno na nakaranas ng diskriminasyon at pinagpapatay ng mga flatlanders. Nagbanta ang Mountain King na lilipad ang ulo niya kung magkamali ng sasabihin. Sagot ni Sei na hindi sapat ang kanyang ulo dahil di naman tuluyang naglalaho ang mga kaguluhan kahit pa noong naghahari si Boko. Ikinagalit ng mga taong bundok ang sinabi ni Sei kaya tinutukan siya ng patalim sa leeg. Dumating ang tatlong nabihag at pinagbantaan na papatayin isa-isa. Giit ni Sei na hindi maganda ang hinaharap ng hari na lumalaban para sa paghihiganti. Dagdag pa ni Sei na maging ang mga flatlanders mismo ay nagpapatayan kaya di rin sapat ang nagawa ni Boko na ikinagalit ni Shin. At ang plano pala ni Sei ay ang pagkabuwag ng mga borders. Pero duda si Yu Tanwa na tatanggapin ito ng mga kaharian. Giit ni Sei na handa siyang gumamit ng dahas upang matigil na ang walang hanggang patayan sa hinaharap dahil siya ang magiging unang hari ng Middle Kingdom. Naalala ni Yu Tanwa ang kanyang pangarap na lumawak ang lupang tinutuluyan nila pero tutol ang dalawang elder. Sa present ay pinag-utos ng dalawang elder na patayin na sila ngunit niligtas sila ng nakatakas na Shin dahil nag-practice din daw sila nito ni Hugh. Subalit dumating ang mas maraming mountain folks. Ngunit di natinag si Shin at maangas na sinabing tulungan ng Mountain King si King Sei kaya naiyak na sila Heki. Nagsasalita pa ang elder kaya sinabi ng bida na kung may pake sila sa mga namatay ay gumawa sila ng paraan upang matupad ang pangarap ng mga nagbuwis ng buhay. Aminado din si King Sei na tila isang pangarap lang ang pagkakaisa ng Middle Kingdom subalit ito lang ang daan upang matupad ang pangarap ng mga mountain folk na lumawak ang kanilang lupain. Dahil dito ay pumayag na si Yu Tanwa pero nagbabala sa brutal nilang pagpatay sa mga makakalaban. Tutol pa rin ang elder kaya pinagsabihan ito ng Mountain King. Saka naghubad ito ng maskara at idineklara ang kanilang alliance kay King Sei. Agad silang kumilos patungo sa konyo upang bawiin ang trono sa kapatid ni Sei ngunit di makasakay ng maayos si Shin sa kabayo. Pinagpapatay ni Lankan ang mga tauhan ni Shobun ko na nahuli nila. Natutunan na rin ng bida ang pagsakay sa kabayo kaya nanguna na ito sa mga kasama. Pinag-utos ni Seikyu na kumuha si Shishi ng bagong laruan ni Lankan mula sa angkan ni Shobun. Pero di ito magawa ni Shishi dahil protektado daw ni General Oki ang mga ito. Kaya naisip ni Prince Seikyu na papatayin niya si Oki pagkatapos niyang patayin ang kapatid. Ipinangako naman ni Ketsushi na wala nang matatakbuhan si King Issei. Isang himala na marami pa rin ang natira sa puwersa ni Shobun na ngayon ay nagmamasid sa itaas nang mapansin ang pagyanig ng paligid saka dumating si Shin at biglang nag-formation ng mga kawal dahil nakita nila si King Issei. Di makapaniwala sila Tejifo dahil ang sinakiyan ni Shin ay ang kabayo na matigas ang ulo. Dahil sa nagawa ng bida ay napahanga na rin sa kanya ang iba pang mga kawal.
Nang dumating si Shin ay nagsimula sila ng meeting sa kanilang gagawing strategy sa pagsugod. Giit ni Shobo na nalaman niya mula sa mga ipinadalang spy na meron ng 80,000 na foot soldier sila Ketsushi pero inihahanda ito para lumaban kay Ryofu. Samantalang ang bilang nila Shobunkon ay nasa 3,000 lang pero di na bahala ang hari dahil meron silang plano. Kinabukasan ay gumawa sila ng mga maskara ngunit pinagtawanan ang ginawa ni Shin. At kalaunan ay pinag-utos ni Sei na maghanda na ang lahat sa pagbawi ng kanyang trono. Nababahala pa rin si Seikyo na makuha sa kanya ang trono kaya naalala nung natutuwa sa kanya ang mga simpatikong sip-sip ngunit ginawa niyang human bridge ang mga ito kaya lahat sila ay lumipat kay Aisei na kanyang ikinagalit dahil si Aisei ay anak ng hari sa isang babaeng walang royal blood. Ngunit napangiti siya nang makita ang napakarami niyang kawal. Sa kabilang banda ay paparating na rin sila Shin kasama ang mga taong bundok. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na sila sa Konyo na kapital ng Qin. Namroblema si Shin kung paano nila ito papasukin. Giit ni Kingsei na ang pinakamalaking gusali ang Royal Court. Subalit may matataas na pader ang nakapaligid dito at libo-libong kawal pa ang nasa loob. Nakukulangan pa rin si Ketsushi sa mga dinalang kawal ni Shishi dahil nasa 200,000 ang kawal ni Ryofu. Samantala nag-disguise ng mga taong bundok ang grupo nila Shin. Saka nagtungo sila sa gate at nagpanggap na nais nilang tumulong kaya binuksan ang gate sa kanila. Nagalit si Seikyo sa desisyon ni Ketsushi na papasukin ang mga tinatawag niyang unggoy. Ngunit nais ng minister na ipaubaya na lang sa kanya ang strategy. Pumasok na ang grupo nila Shin na nakapagtatakang di sila nahirapan. Nakita din nila ang mga nakaitim na nagsisilbing pulis na humuhuli sa mga tumutuligsa kay Seikyo upang di na makalabas ang baho nito sa publiko. Napapaisip pa rin ng tatlong opisyal ni Ketsushi kung may hidden agenda ba ang mga mountain folks nang makita ni Shishi na may kuminang sa kasuotan ng isa. Sa kasamaang palad ay 50 tao lang ang pinapapasok sa Royal Court kaya mga piling tao lang ang isasama nila at hindi rin nila maaaring buksan ang mga gate upang makapasok ang ibang puwersa dahil makakapasok din ang napakaraming sundalo ni Ketsushi. At si Ten ay nagpumilit na pumasok dahil papatayin din daw ang mga naiwan sa labas kapag nabigo ang mga pumasok. Lumapit na sila King Yutanwa para makipag-usap sa kakinabahan si Ten dahil doble ang dami ng mga ito sa kanila. Ngunit matapang na sinimula ni King Sei ang paghihimagsik kaya ipinag-utos ni Ketsushi na patayin ang mga unggoy at agad na sumiklab ang digmaan. Sinubukan nilang buksan ng Red Turtle Gate ngunit napakatibay. At sinubukan nilang umakyat subalit pinagsisibat ngunit di pa rin namatay ang matibay na mountain folk. Mauubos sila kung walang gagawin kaya pinag-utos ni Shoba na gumawa ng human ladder. Dahil wala nang no choice ay tumakbo si Shin at matapang na tumalon sa mataas na pader saka pinrotektahan siya ni Ten at tumalon siya sa inihagis na sibat hanggang sa maabot niya ang itaas. Ngunit magiging target siya kaya tinira ni Ten sa ilong. Nang makita siya ng minister ay pinag-utos na patayin ang unggoy ngunit matapang itong sumugod. Pinagpapatay niya ang mga bantay at buong lakas na binuksan ng Red Turtle Gate. Kaya nakapasok na ang mga mountain folks at nagsimulang tumakas si Ketsushi na hinabol ng mga ito. Para di sila mahabol ay tinapon nito ang kasama na ikinainis ni Shin. Giit ni Heki na marami pang mga kufal sa Royal Court na katulad ni Ketsushi ang ugali. Nakakuha ng kabayo ang mga mountain folks at aatake na sana ngunit tinamaan sila ng mga palaso dahil dumating ang grupo ni Shishi. Nagtaka si Ketsushi kung paano niya nalaman, sagot ni Shishi na nakita niyang may tinatagong armor ang isang nagpanggap na mountain folks. Alam din daw ni Shishi na nandito si Kingsei. Kaya nagpakita na ang hari samantala sila Heki at Shin ay nagpasyang hanapin si Seikyo upang patayin. Natuwa si General Oki sa napapanood. Pinag-utos ni Giko na patayin ang hari habang pumasok na sila Shin pero di nag-alala si Shishi dahil nandoon daw si Saji. Winasak ni Tajifo ang gate samantala nagsuggest si Shobo na umatras muna dahil kinatatakutan ng mga crossbow unit ni Giko. Nakapasok na rin sila Shin ngunit kailangan nila ng kaalaman ni Heki sa tila maze na lugar. Sa halip na umatras ay sumugod pa ang mga mountain folks. Sa utos ng Mountain King ay bumangon ang mga tinamaan ng palaso at pinagpapatay ang mga malapit na crossbowman saka nagsimula na sa pagpatay ang mga taong bundok na ikinabahala nila Ketsushi. Nakita nila Shin na naghihintay si Saji kasama ang ilang kawal. Giit ni Heki na kinatatakutan itong chief executioner. Ngunit pag natalo nila ito ay maaabot na nila si Seikyo kaya nagsimula ang labanan habang sa labas ay patuloy din ang patayan ngunit napakalakas ng mountain folks. Humingi ng tawad si Shobon dahil natakot siya. Samantala ay pinakita na ni Yutanwa ang sarili at matapang na pinagpapatay ang maraming sundalo habang sa loob ay pinagpapatay din nila ang mga kawal ni Saji. Subalit nahiwa ni Saji ang isa sa kanila. Maging si Bajio ay tinamaan nito kaya nanginginig na sa takot si Heki subalit matapang itong hinarap ni Shin kaya magsisimula na ang tunay na laban. Patuloy ang patayan sa labas at pinakita din ni Kingsei ang kanyang lakas. Saka naramdaman nila Yutanwa ang kakaibang aura nila Shin at Saji. Sumugod ang bida at di siya nagawang mapatay ni Saji kaya nakipagsabayan sa kanya si Shin na ikinamangha ng mga kawal dahil sa lakas na ipinapakita nito at maging si Heki ay di makapaniwala. Nagpatuloy sila hanggang sa mahiwa ni Shin sa braso
aso si Saji na ikinatakot ng mga kawal. Ngunit sa isang iglap ay nahiwa siya nito at napatalsik. Kaya papatayin na siya nito kung di lang tumulong si Heki, subalit siya ang napuruhan ni Saji. Nagpaulan ng mga palaso ngunit nagpatuloy si Kingsei sa labanan. Ngunit muntik na siya kaya iniligtas ng tauhan pero pinatay ito ni Giko. Galit na galit si Shin sa ginawa ni Saji ngunit napatalsik siya nito. Saka pinaghihiwa pa nito ang buo niyang katawan para pahirapan. Dahil sa nangyari ay lumakas ang loob ng mga kawal na kalabanin ng mga mountain folks. Nakita ni Ten na humihinga pa si Heki kaya pinuntahan niya ito ngunit pinagtutulungan na ang mga kasama at napapaatras na rin si Shin. Pero naniniwala si Ten na hindi ito magpapatalo. Samantala nagigipit na rin sila Yutanwa sa labas at nasaktan si Shin sa sipa ni Saji kaya pagsalag na lang ang nagagawa niya. Ngunit sa pagsigaw ni Ten ay bumangon ang bida at napatalsik niya si Saji. Dahil kaya pala siya hindi umaatake kanina ay para mag-ipon ng lakas. Inatake ni Giko si Kingsei ngunit biglang nagulat ang kanyang kabayo nang dumating si Shobun. Natutuwa si General Oki sa napapanood. Saka pinag-utos nito sa kanyang lieutenant na si To na tignan kung anong nangyari sa mga sumugod kay Prince Seikyu. Muling bumangon si Saji at nagbantang ikakalat sa sahigang utak ng kinabahan na Shin dahil maraming dugo na ang nawala sa kanya kaya nanginginig ngunit matapang na nakipagsabayan. Kaya labis ang kanyang pinsalang natamo ngunit di siya natumba. At sa halip ay nahiwa niya rin pala si Saji at ito pa ang unang bumagsak. Gayunpaman ay malungkot pa rin sila dahil kay Heki pero buhay pa pala ito. Kaya naman naghanda na sila Shin na tugisin si Prince Seikyu. Nagmamadaling nagtungo si Ketsushi sa amo at ibinalita ang pag-aaklas. Ngunit natuwa pa si Seikyu nang mabalitaan na nandoon ang half-brother na si Issei. Sumakay ang hari sa balikat ng isang kakampi at pinangakong mababawi na nila ang trono kaya mas lumakas ang loob ng mga kasama. Napansin ni Ten na nanghihina na ang isang mountain folk ngunit sinabi ni Commander Bajio na handa silang mamatay. Ngunit si Shin ay tinulungan ito. Samantala dumating ang dalawang mountain folk elder. Kalaunan ay napansin ni Ten na tuluyang namatay ang lalaki. Kaya galit na sumugod si Shin hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan ni Seikyu at nagtakbuhan ng mga executive dahil di makapaniwala si Ketsushi na nakalagpas sila kay Saji. Ngunit di natakot ang prinsipe dahil meron siyang alagang bakulaw at tinamaan nito ang isang mountain folk at napatalsik din nito si Shin. Naiinip na ang ibang naghihintay sa labas kung ano nang nangyari sa 50 pumasok ngunit sinabi ng mga elder na magtiwala lang sila. Samantala di umuubra ang lahat ng mga atake nila sa halimaw na si Lankai. Kaya nagpa siya si Bajio na gamitin ang kanyang alas. Dahil dito ay nagagawa niya ng masaktan ang bakulaw. Kwento ng mga elder na noon ay isang halimaw ang pumatay sa 3 nilang tauhan. Kaya hinanap nila ang may gawa nito subalit ang mga naghanap ay napatay din lahat at doon ay nakita nila si Bajio na siyang tanging survivor sa kanyang tribe. Pero noon din ay nagpasakop ito sa pamumuno ni Yutanwa. Sumugod si Bajio at tumalon-talon saka pinaghihiwa ang halimaw na Lankai at sinaksak pa niya sa batok. Tapos pinaghihiwa pa niya ang mga paa nito kaya napapaatras ito at muntik nang tamaan si Bajio kaso natusok ang kamay saka pinaulanan siya ng hiwa hanggang sa mapaluhod. Subalit sinabi ni Seikyu na paparusahan niya ito kung di mapapatay ang mga kalaban kaya nagwala ito at pinatalsik sila ng mga kaibigan. Napanaginipan ni Shin si Hyo at nakita nila ang Vermilion Slayer na tinalo ni Shin. Pero sinabi ni Hyo na sapat na ang kanyang paghihiganti. Saka sinabi ni Sei sa kanyang panaginip na kailangan niya itong malampasan upang maging magiting na Great General. Pinagmalaki ni Seikyu ang alaga niyang halimaw na binili sa black market at tinorture upang matakot sa kanya. Saka ipinahayag ang kanyang inis dahil mas piniling maging hari si Sei kaysa sa kanya kaya dapat lang daw na mamatay ang mga basura. Nagising si Shin at sinabing siya ang nagsasalitang basura dahil walang sino mang tauhan ang mag-aalay ng buhay para sa kanya. Kaya sinubukan ni Seikyu ang authority sa pag-utos na hulihin ang mga ito ngunit nagdalawang isip nga ang mga executive pero pinilit sila ni Seikyu subalit sinumpit sila ni Ten. Sa labas ay inialay ng isang kawal ang buhay para kay Kingsei. Saka pinag-utos ni Yutanwa na protektahan din si Sei at sumugod naman si Giko kay Shobun. Samantala di mahiwa ni Shin si Lankai kaya nasipa siya at nabali daw ang isang ribs. Kaya sinabi ni Heki na magtiwala siya sa kanyang espada upang mas tumalas ito. Ipinatali ni Shin ang kanyang espada kay Ten habang kinakalaban ng mga kasama ang halimaw. Nang mapigilan ito dahil kay Tajifo kaya tumalo na si Shin at ibinigay ang lahat para masaksak ito sa likod. At di nagtagal ay napaluhod na ang halimaw at kahit anong pilit ni Seikyu ay di na makabangon kaya lagot na siya kay Shin. Nais na rin tumakas ng mga kasama dahil ayaw nilang ipagtanggol si Seikyu. Ngunit pati si Ketsushi ay nanuntok pa upang maunang makatakas. Samantala na corner na ang prinsipe at ang buksa ni Ketsushi ang pinto ay nagbabantay pala doon si To sa utos ni General Oki. Tumakbo sa kabila ang Minister of the Left na hinabol nila sa katinamaan
Tinulungan pa ito ni Ten kaya tumama siya sa poste, sa katuluyang tinapos ng dalawang mountain folk. Kinuha ni Bajio ang ulo nito, ngunit ang isang executive ay sinaksak si Ten saka naman tumakas si Seikyu habang pinatay ng bida ang sumaksak. Saka pinabantayan niya ito kay Heki at pinuntahan nila ang tumatakbong prinsipe. Sa kabutihang palad ay may manipis na armor pala si Ten. Subalit nang tignan ng sugat ay nakita niyang babae ito. Nakarating si Seikyu kay Shishi at sinabi ang nangyari. Saka nagtantrum ito kaya pinaghahampas si Shishi. Habang abala ang lahat ay dumating si General Oki na palaisipan pa rin kung kaninong kakampi. Ngunit nang kinumprante ito ni Giko kung ba't nagbigay ng pekeng ulo ni Shobon ay bigla siya nitong pinatay. Kaya tinanong ni Kingsei kung ano ba ang tunay na pakay nito. Ngunit nagtanong ang legendary general kung anong klase ng hari siya dahil nakadepende sa kanyang sagot kung papatayin siya nito. Sagot ni Sei na nais niyang maging kaisa-isang hari ng Middle Kingdom. Naalala ni Oki na kahit ang tinaguri ang God of Battle ay di ito nakamtan. Kaya sinabi ni Sei na wag nitong mabanggit sa kanyang harapan si King Sho kaya si Shobunko nang natakot na baka magalit si Oki. Ngunit sinabi pa ni Sei na mula nang namatay ang great lolo niyang si King Sho ay nawala na ng pinaglilingkuran si General Oki, ngunit kung magiging kakampi siya nito ay bibigyan niya ito ng bagong labanan at bagong layunin. Dahil dito ay naalala ng general ang sinabi ni Lord Sho na balang araw ay may darating din na hari na katulad niya na maaari nitong paglingkuran. Kaya ngayon ay naisip niyang ito ay si Kingsei. Ngunit gusto niya munang manood sa mga susunod nilang hakbang bago siya tuluyang sumali sa kawal ni Sei. Dumating sila Shin na ikinatakot lalo ni Seikyu kaya napatakbo at nagkaharap sila ng half-brother ngunit walang may gustong lumaban para sa kanya lalo na nang makita ang ulo ng Minister of the Left kaya pinangaralan ni Aisei ang kapatid. Pero asal hayop pa rin ito at sinubukang patayin si Kingsei kaya sinaksak ang kanyang kamay. Saka ito binugbog sa harap ni Shishi para sa lahat ng naghirap at namatay dahil sa makasarili nitong ugali. Dahil dito ay idineklara ni Kingsei na muli na nilang nabawi ang trono. Kaya nagbalik na sa wakas si Kingsei sa kanyang upuan. Pagsapit ng gabi ay nagkaroon ng malaking kasiyahan. Sinabi ni Heki na uuwi na daw sila Yutanwa upang magpalakas pa ng puwersa. Dagdag pa nitong tigilan na ni Ten ang pagpapanggap na isang lalaki. Nalaman ni Shin na isasali pala nila Bajio si Ten sa kanilang tribo. Tapos tinanggihan niya ang alok ng hari na maging bantay ng Royal Court dahil nais niya sa battlefield. Sinabi ni Kingsei na pagsapit niya ng 20 years old at maging ganap na hati ay tatanggalin niya si Ryofo kaya siguruhin ni Shin na makakaakyat ang kanyang posisyon. Samantala nang malaman ni Ryofo na nabawi na ang trono ay balak niya nang umuwi. Ang mga mountain folks naman ay nagpaalam at bumalik na sa kanilang tribo. Si Ten ay mas piniling sumama kay Shin dahil di daw ito marunong magluto. At kalaunan ay nakita na nila ang bahay na binigay ni Shobon pero nadismaya si Ten ngunit ayos lang kay Shin dahil dito magsisimula ang lahat. Kinabukasan ay tinawag siyang mahinang nilalang ng matanda dahil di nila alam na meron siyang injury. Pag-uwi ay si Ten naman ang baalang magluto. Natutuwa si Ten sa mapayapang buhay nila pero pansamantala lang ito sabi ni Shin. At bago matulog ay nagsanay muna siya ngunit masakit pa rin ang balikat. Saka naiyak si Ten dahil naalala niyang di pa naibibigay ang pinangako ni Kingsei na pabuya. Kinabukasan ay nagtungo sila sa palasyo para dalawin si Kingsei pero naisip ni Shin na di sila makakapasok. Ngunit nang magpakilala si Ten ay pumayag ang bantay kaya nagalit si Shin kung ginagawa ba nito ang trabaho na bantayan ang hari. Kaya pinakita ng bantay ang signboard dahil pinag-utos daw ng hari na payagan silang makapasok. Pagdating sa Royal Court ay seryoso ang lahat dahil nagbalik na daw ang Minister of the Right na si Ryofu. Giit ni Shin na oras na para bigyan ito ng parusa. Pero giit ni Heki na dahil sa dami ng tagasunod ni Ryofu ay magiging 10 laban sa 10,000 kawal ni Ryofu. Sa mga tauhan pa lang ni Ryofu ay nakaramdam na ng matinding pressure si Shin. Saka dumiretso si Ryofu sa hari at nagpanggap pa silang iginagalang nila si Kingsei kaya natulala na lang si Shin at sinabi ni Shobon na wala pa silang kakayahan na arestuhin ito sa ngayon. Kalaunan ay natawa na si Ryofu sa kanyang palabas. Saka ipinakilala ang 4 pillars ni Ryofu na sila Saitoko na dating naglingkod kay King Sho. Kasama sila Mobo, Rishi, at si Lord Shoheikun. At pagkatapos makipagplastikan ng Minister of the Right ay umalis na ang mga ito samantala nang gigil na lang si Heki at lalo na ang hari dahil wala silang magawa. Kinwento ni Kingsei na noon ay isa lang merchant si Ryofu. Ngunit ginamit nito ang sariling pera upang bigyan ng pondo ang ama ni Sei upang maging hari ito. Kaya nang maging hari ang kanyang ama ay ginawa nitong kanang kamay si Ryofu. Naisip ni Shin na matalino talaga ang kalaban dahil nagawa nitong maging ministro kahit noon ay isa lang mangangalakal. Nang gumaling ang balikat ni Shin ay napahanga na sa kanyang lakas ang tumawag sa kanya ng wake. At pag-uwi ay nakita niya na merong enlistment para sa pagsugod sa kaharian ng Gi kaya labis na na-excite ang bida. Nagpadala na ng mga recruit ang Qin Kingdom sa pinag-aagawang strategic location at kasama dito si Shin. Kung saan nakita niya ang dalawang mandar ambong na mula sa kanilang bayan na sila Bihei at
Bito. Nabahala sila Kingsay dahil bihasa ang Gi Kingdom sa labanan dahil palagi itong nakikipagdigma dahil sa lokasyon ng lupain nito. Samantala pinag-utos ng isang kawal na maggrupo sila sa 5. Kaya pinagagawa ng mga mukhang malalakas pero walang may pake kay Shin dahil mukha siyang mahina tapos sumama pa sa ibang team ang dalawang tropa. Ngunit isang bata ang wala rin teammate kaya lumapit sa kanya pero ayaw nitong magsalita. Saka bumalik ang dalawang top mole dahil pinagpalit daw sila sa mas malakas. Tinutokso naman si Tokyo ng ibang recruit dahil mahina daw itong squad leader. Dahil dito ay sila Shin ang naging teammate nito na binansagang ang pinakabobong team. Nagpakilala na si Kyukai at sinabing ayaw niyang nakikipag-usap. Nang makita nila ang napakakapal na army na kanilang sasaniban ay nagpasikat si Shin na may main character syndrome. Ngunit si Bito ay kinakabahan na sa digmaan. Kalaunan ay sinabi ng isang sundalo na paparating na ang mga kinatatakutang battalion commander ng Shin kaya kabado ang lahat. Natakot ang mga kagrupo nang sumalubong pa si Shin pero nakita niya kasing ito ay si Heki. Nagtataka pa rin ang mga kasamahan samantala inanyayahan si Shin ng commander at sinabing igalang siya nito sa labas upang di magtaka ang mga tao. Nabahala si Tokyo dahil patungo sila sa Gun Castle na pinangungunahan ng malupit na Shin general na si Kokugo. Subalit di nagtagal ay natalo daw si General Kokugo ng general ng Gi Kingdom at pinatay pa ang lahat ng mga sibilyan sa Gun Castle na ikinagalit ng bida. Dagdag pa ni Tokyo na dahil dito ay mapipilitan silang maging frontliner. Kinabukasan ay nagtungo sila sa bagong destinasyon ngunit tinutokso pa sila ng ibang team ngunit natakot naman ito kay Kyukai. Dumating ang balita na 150,000 na sundalo ang pinadala ng Gi Kingdom sa kinaroroonan nilang Asui City. Ngunit nalaman ni Shin General Lord Hugh na ang pakay ng Gi Kingdom ay ang Dakan Plain na isang kapatagan kung saan meron itong advantage. Kaya pinag-utos niyang kunin kaagad nila ang matataas na lugar sa Dakan Plain. Subalit 3 araw ang tatakbuhin para makarating doon kaya napaisip si Heki kung magaling bang strategist ang general. Dahil dito ay pinabilis ang takbo ng Shin Army upang makarating agad sa Dakan Plain. 5 araw na silang tumatakbo kaya nakakaramdam na sila ng pagod. Kalaunan ay may narinig si Shin kaya nilagpasan niya ang karwahe at nakita niyang nagpapatayan ng napakaraming kawal ng 2 panig. Dumating si Battalion Commander Bakuko siya na pinag-utos ang kanilang formation. Kaya nagtanong ang isang kawal pero nagalit ang commander dahil kailangan na lang daw nilang sumunod sa utos. Tutol ang 2 pang Battalion Commander na sila Heki at Shokaku sa pamamaraan ni Bako kaya pinaliwanag ni Heki sa mga tao na naunahan sila ng Gi Kingdom sa mga burol kaya nagkaroon sila ng geographical disadvantage. Kaya upang mabawi nila ang burol ay kailangan nilang sumugod para sa kaharian ng Shin. Magiging mapanganib ang pagbawi nila sa magagandang posisyon na nakuha ng Gi. Kaya kailangan nilang umatake at dumipensa bilang isang grupo upang makaligtas. Kinakabahan ng mga kasama maliban kay Shin. Nagbabala naman si Toko na huwag silang madadapa dahil matatapakan sila ng mga kasamahan hanggang sa mamatay. Sa utos ni Bako ay matapang na sumugod sila Shin ngunit nagtago sa mga kalasag at sibat ang mga sundalo ng Gi kaya maaaring tigok talaga ang mga nasa unahan. Ngunit di inaasahan ng mga kalaban nang biglang nag-dive si Shin sa gitna at pinagpapatay sila hanggang sa mawasak ang kanilang depensa. Dahil sa bida ay nakapasok ang mga kawal ng Shin. Ang mga kagrupo ni Shin ay ginamit ang teamwork upang makasurvive sila. Kahit napapagod na ay napangiti pa ang binata at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Samantala sa itaas ay pinapanood lang sila ng Gi Kingdom second in command na si Kyujen. Nakasurvive ang grupo ni Shin dahil sa kanya. Subalit dumating ang mga chariot upang ubusin ang mga nakaligtas. Mabuti na lang ay nailigtas ni Shin ang mga kasama. Dahil dito ay nabawasan pa sila kaya bago sila maubos ay sinabi ni Kyukai na gamitin nila ang mga bangkay na defensive wall. Ito nga ang kanilang ginawa kaya iniwasan sila ng mga chariot at napayakap si Bihei kay Kyukai ngunit umikot lang ang mga ito at hinagisan sila ng mga sibat kaya napatay ang isa. Pero sinabi ni Kyukai na dahil bumagal ang mga chariot ay pagkakataon na nila. Dahil dito ay tumalon si Shin at inatake ang kalaban kaya bumaliktad ang kanilang kariton. Saka napansin ni Shin na malakas pa ang kabayo. Sa kasamaang palad ay susugodin sila ng mga ito mula sa likod kung saan wala silang defensive wall. Kaya sumugod si Shin upang libangin ang mga ito sakay ng kabayo habang gumagawa pa sila ng mga wall. Nag-aalala na si Heki pero sinabi ng kasama na wala pang utos. Dahil sa alikabok ay di nila makita kung ayos pa ba ang mga unang sumugod kaya nais ng kumilos ni Heki pero pinigilan siya ni Bako na malaki ang tiwala sa strategy ni Lord Hugh. Samantala nagpapahabol ang binata at muntik na siyang mapugutan ng sumalubong na chariot. Ngunit di siya makalapit dahil sa mga blade ng gulong. Kaya sinabi ni Kyukai na ang chariot lang ang atakihin niya. Kaya matapang na sumugod ang bida at winasak ang gulong para tumaob ang mga kalaban saka hiniwa ang isa sa ere. Nagbalik siya sa mga kasama at pinalakas ang kanilang loob kaya inakalang isa siyang cavalryman pero napansin ng isa na wala siyang armor. Di na mapakali si Heki subalit si General Hugh ay patuloy ang pag-iisip ng strategy. Samantala pinag-utos ni Kyujen na sumugod ang lahat ng puwersa upang tapusin na ang laban kaya natulala sila Shin sa dami ng
ng mga ito. Biglang pinag-utos ni General Hyo na sumugod ang 4th Army Cavalry sa pamumuno nila Bako at Heki kaya pinagpapatay ng mga ito ang maraming foot soldier ng Gi. Napansin ni Bako ang ginawa nilang strategy at naisip na tumatay yung leader ng mga foot soldier si Shin. Dahil dito ay nakaligtas ang grupo nila Shin. Subalit nais pa ni Commander Bako na umakyat sila sa burol upang patayin si Kyujen. Natakot sila sa panganib ngunit sinabi ni Kyokai na kung bibilisan nila ay makakaiwas sila sa labanan pero siguradong tigok ang may iwan. Sa utos ng Shin General ay sumugod pa sa malalim sila Bako kaya naisip ni Heki na suportahan ang mga ito. Samantala si Shin ang nangunguna sa mga kasamahang foot soldier ngunit nasugat si Bito at si Bihei ay nadapa kaya may iwan siya sa mga kalaban ngunit iniligtas siya ng assassin na si Kyokai. Naisip ni Shin na maaasahan niya ito sa likuran kaya makakapag-focus siya sa harap. Patuloy ang pagpatay at pagsugod ni Commander Bako. Subalit napakataas pa ng kanilang kailangan akyatin. Kaya sinabi nito na kailangan nilang ibigay ang lahat dahil kung sinong di makakarating sa itaas ay kanyang papatayin. Subalit ang magtatagumpay ay bibigyan niya ng malaking pabuya. At inutusan si Shin na sumali sa cavalry ngunit nag-alala siya sa mga kasama ngunit siniguro ng mga ito na ayos lang sila. Saka sumakay si Kyokai upang magpahinga. Ngunit nang sikuhin ito ay napansin niyang may malambot. Samantala walang alam ang mga kalaban na natatakpan ng alikabok ang mga sumusugod na cavalry ng Shin kaya nabulaga sila. Dahil dito ay inutusan ni Kyujen si Korigen. Tumalo na si Kyokai at pinagpapatay ng walang hirap ang napakaraming kalaban. Sinabi ni Shin na naiwan ang mga kasama sa likod. Pero plano pala talaga ito ni Bako upang makarating siya sa pakay. Napapagod na ang kabayo ni Shin tapos dumating pa ang napakaraming palaso mula sa mga kawal ni Cory kaya marami sa kanila ang namatay subalit nagpatuloy si Commander Bako. Kaya siya ang inasinta ni Cory sa puso, subalit nagpatuloy pa rin ito saka napasugod si Shin na sinalag ang atake niya, ngunit ang kabayo ang pinuntirya nito kaya tumalo na lang ang ating bida upang mapatay si Cory. Dahil dito ay nagkita na rin sila Bako at Kyujen. Subalit di na bahala ang kalaban dahil mukhang mamamatay na si Bako kaya sumugod ito para tapusin siya. Ngunit ito pala ang hinihintay ni Bako dahil hindi na rin siya makakita dahil malapit na siyang mamatay kaya nasaksak niya pa si Kyugi at pareho silang bumagsak, na naging hudyat para magpatayan ng dalawang panig samantala inuubos ni Kyokai ang mga kalaban na naiwan pero umalis ito upang magpahinga. Sa itaas ay napatay nila ang maraming Gi soldiers pero kailangan muna nilang umatras ngunit nais magpaiwan ni Shin. Kaya sinabi ng commander na minsan ay hindi lang puro tapang ang gamitin nito. Nagbanta naman si Kyugi na di na sila makakatakas. Kaya tinignan nila sa ibaba at nakita ang napakaraming sundalo ng Gi sa pamumuno mismo ni General Gokei. Dumating ang utos ng Shin General na umakyat sa burol ang 1st, 2nd at 4th Army at gumawa ng formation. Samantala tulala si Heki dahil nakita niyang pinapanood sila ni Shin General Oki. Kung saan naisip nitong lumipat ng kabilang bundok pero pinaalala ng lieutenant na wala silang pahintulot na sumali sa digmaan kaya sinabi ng general na nais niya lang magpunta sa bundok na iyon. Kaya naman nagdive ang cavalry ni General Oki at pinagpapatay ang lahat ng madaanang Gi soldier at pinag-utos ni Commander Heki na sundan nila ito kaya makikita sa itaas na napupunit ang puwersa ng Gi. Sinusubukan pa nilang iligtas si Commander Bako. Samantala si Shin ay inutusang magdala ng ulo ni Kyugi sa kampo ng Shin nang dumating naman si General Oki. Hirap na ang mga foot soldier sa pag-akyat at sa wakas ay naitayo na ang flag ng Shin subalit namatay na rin si Commander Bako. Kinakabahan si Shin pero tinanong niya pa rin kung kakampi ito ni Shobon pero sagot nitong jowa niya daw si Shobon. Bading! Dagdag pa nitong nadismaya daw siya kay Shin na pambato ni Shobon. Kaya tinukso ng binata ang kissable lips nito na ikinatakot ng ibang kawal. Saka nagbanta ang general na lahat ng lumaban sa kanya ay nagiging crosswise pero matapang pa rin ang bida kaya tinutukan at bigla siyang napaatras pero pinigilan siya ni Heki dahil marami pang dapat gawin. Dumating na rin ang mga kasama sa squad at si Kyokai ay kanina pa pala nandoon. Nakiusap si Heki na pangunahan sila ni General Oki upang siguradong manalo. Subalit di daw kasali si Oki at nagtungo lang doon para sa magandang view. Alam ni Oki na si General Gokei ang pinakamagaling na strategist ng Gi Kingdom kaya nais niyang makitang kalabanin ito ni General Hyo na madalas ay sinusunod lang ang instinct. Samantala sumugod na pala ang cavalry ni Lord Hyo sa pangunguna nito. Saka sinabi ni Oki na ang lahat ng digmaan ay nakadepende lang sa mga general kaya nasasabik siya kung sino ang mananalo. Matapang na sumugod si Lord Hyo at sinagasaan lang ang mga kalaban dahil sa lakas. Giit ni Oki na mas malakas pa ang army nito kaysa sa kanya. Pinatawag naman ni Gokei sila Shuki at Maki. Sila Heki naman
ay sumugod upang maging backup ni General Hugh. Patuloy na nagtuturo si Oki ngunit ngayon lang napagtanto ni Shin na ang kaharap ay isang general. Sinubukan ni Shin na manghiram ng kabayo dahil di niya mapapalagpas ang pagkakataon kaya binigay kay Tokukei ang ulo ni Kyujen. Talsik-talsik ang mga sundalo ng Gi kay Lord Hugh kaya pinag-utos ni Gokei na paligiran nila ang buong cavalry nito. Subalit sa matinding bloodlust ng army ni Hugh ay nanginginig na ang mga kalaban. Nagpaulan din ng mga palaso patungo sa Qin General kaya naisip ni Oki na matatrap si General Hugh sa dagat ng Gi soldiers. Naisip ni Heki na imposibleng maabotan nila si General Hugh. Ngunit sa pangunguna ni Heki ay sumugod sila sa mas manipis na foot soldiers ng Gi pero nagyabang pa si Tanga kaya hiniwalang ito ni Shin. Saka sumama ang bida sa dalawang battalion commander. Samantala inutusan ng Gi commander sila Maki at Shuki na patayin na si Lord Hugh. Napatalsik din ng bida ang marami sa mga ito at nakita ang unit ni General Hugh. Ngunit nagtaka ang opisyal ng Gi kung ba't di na umatake sila Heki. Giit ni Heki na nagbibigay lang sila ng pressure sa mga sundalo ng Gi. Sa utos ng general ay pinabalentong nila ang mga malapit na chariot at nagmukha pang halimaw na ikinatakot ng mga kalaban. Kaya nagplano sila Maki at Shuki na pagtulungan ang general, subalit dumating si Shin at nakipagsabayan sa kanya si Maki, tapos pinrotektahan ng bida ang sarili at nang tutusukan ay tumalon siya sa kanya napatay si Maki, at si General Hugh ay napatay na rin ang nagulat na Shuki. Naisip ng lieutenant ni Gokei na gamitin ang lahat ng kawal nila para mapagod ang Qin General na ngayon ay kasalukuyang winawasak ang puwersa nila. Subalit nakipagduelo si General Gokei kay Lord Hugh kaya sila na lang ang magdidikta ng kalalabasan ng digmaan subalit alam ni Heki na walang makakatalo kay General Hugh. Noong bata pa si General Gokei ay nasunog ang kanilang bayan at namatay ang kanyang mga magulang. Kaya ngayon ay pinagpapatay niya rin daw ang mga tao sa nasakop na Gun Castle ng Qin. Di nagtagal ay nagsimula na ang duelo nila ni Lord Hugh. Naiksabayan ng dalawang general na parehong napinsala. At habang naglalaban ng dalawa ay tahimik ang lahat na nag-aabang sa resulta nito. Ngunit nagsimulang mag-cheer ang mga sundalo ng Gi sa kanilang general kaya lumalakas ang moral ni Gokei. Naisip ni Shin na mag-cheer din sila kay Lord Hugh. Pero sinabi ng lieutenant na mula nang magduelo ang dalawa ay sila na ang panalo dahil bilang lang sa daliri ang may kakayahang lumaban kay Lord Hugh at pinatatagal lang nito ang laban upang makilala si Gokei kaya hiniwa niya na ito sa katawan, subalit nagkaroon din pala siya ng pinsala at nang umatake si Gokei ay tila may pagkakataon siyang matalo ang Qin General subalit bigla siyang nahiwa ni Lord Hugh. Kaya sinabi ng kawal ni Gokei na gamitin nila ang advantage sa dami ng sundalo. Subalit pinatay ito ni Gokei dahil di niya nagustuhan. At nang sumugod si Lord Hugh ay napaatras niya pa ito. Saka sinabing noon ay inubos ni King Shou ang kanyang kaharian. Kaya nagbago siya ng identity at kalaunan ay nakapasok siya sa Gi Kingdom. Subalit lahat ng ito ay upang makapaghiganti sa Qin. Ngunit tingin ng Qin General ay isip bata lang ang magtatanim ng galit sa panahon ng digmaan at kamatayan lang ang naghihintay sa isang general na inuuna ang emosyon sa labanan. Dito ay napagtanto ni Gokei na malayo ang agwat nila ni Lord Hugh ngunit sumugod pa rin siya kaya tinapos na ng Qin General ang kanyang buhay kung saan natahimik ang lahat. Saka idineklara ni Lord Hugh ang panalo ng kanilang kaharian. Subalit nakita ni Shin na bagamat natalo ay nag-aalab pa rin ang mga mata ni Gokei kaya nalaman niyang ganito pala ang mga general. Dahil dito ay nawalan ng pag-asa ang mga sundalo ng Gi. Kaya ang second of command na si Hakuki Sai ang makakapagpatuloy ng kanilang laban subalit niyaya siya ng duelo ng alamat na si General Oki. Dahil dito ay nagsimula ng umuwi ang mga kawal ng Gi kaya natuwa ang lahat ng tuluyan nang natapos ang digmaan. Nagpasalamat naman si Lord Hugh sa pressure na binigay ni Oki sa itaas ng burol. Saka ipinag-utos nito sa kanyang cavalry ang kanilang pag-uwi. Bagamat natapos na ang digmaang ito ay simula pa lamang ito sa mahabang landas ni Shin upang maging magiting na general. Lumipas ang ilang araw ay inakala ni Ten na maraming namatay. Subalit marami sa mga ito ang natutulog lang pala sa sobrang pagod. At dumating na rin si Shin na sinipa ni Ten bilang pagbati. Balak ni Shin na bumili ng armor gamit ang natanggap na pabuya ngunit nagtungo muna sila sa resto. Pero di naniniwala na isang veteran na si Shin kaya nagalit siya sa matanda. Ngunit nang makilala siya ng isang nakasama sa laban ay sumikat si Shin dahil naging squadron commander na pala siya ng 100 foot soldier. Pag-uwi ay bakas sa mukha ni Shin ang saya sa bago niyang armor saka dumating si Kyukai. Nagtungo doon mismo si Kyukai para magbigay ng babala kay Shin na kung mananatili itong mapusok ay mamamatay ito kagad. Tinanong ni Shin kung siopa ba nito ang nose equal niya sa laban. Inamin naman ni Kyukai na isa nga siyang babae kaya niyaya siya ni Ten na kumain pero tumanggi ito kaso kumalam ang sikmura. Nang kakain na ay nakitang cute pala ang mukha ni Kyukai at nagustuhan nito ang mga pagkain na ginawa ni Ten. Nais daw ni Shin na makasama muli sa digmaan si Kyukai. Ngunit nang magtanong si Ten kung paano siya naging malakas kahit na isang babae ay nagalit ito. At sinabing mula nang ipanganak siya sa Assassin Clan ay nakaguhit na ang kanyang kapalaran. Sa nakaraan ay nais silang sakupin ng mga bandido kaya nagbabala ang elder ng Chiyu Assassin Clan. At sa utos ng elder ay sumayaw ang dalawang batang assassin at pinagpapatay ang mga ito.
Silang dalawa ni Sho ang napiling lumaban sa ritual na patayan ng mga assassin mula sa 19 na clan. Ngunit ayaw ito ni Sho dahil kailangan din nilang magpatayan kahit nanggaling sila sa isang clan. Natulog na si Kyukai para sa labanan kinabukasan. Subalit na late siya ng gising kaya nagmadaling magtungo sa stadium dahil pinatulog pala siya ni Sho para di siya makasali. Nang dumating ay tapos na ang laban at medyo natuwa siyang wala doon si Sho. Ngunit nakita niyang nasa gitna pala ito ng ring. Sinabi ng elder na pinagtulungan si Sho ng ibang mga assassin. Kaya nagtanong si Kyukai dahil bawal ito, ngunit pinayagan daw ng mga elder dahil alam nilang malakas si Sho. At isa pa ay di rin nakapunta si Kyukai na kaparehong clan ni Sho kaya itinuring ng mga elder na parusa ito para kay Sho. Nais din nilang patayin ni Kyukai ang sarili dahil di siya dumating sa duelo. Subalit sila ang pinagpapatay nito at ipinangako na papatayin din ang assassin na pumatay kay Sho. Di makatulog si Ten kaya lumabas muna at inisip kung nasaan na silang kabanata ngunit natatakot siya kaya kailangan niyang magpalakas. Nagising si Kyukai dahil tinititigan siya ni Shin. At sinabi ng bida na pareho sila nito dahil namatayan din siya ng kaibigan. Kaya tinanong ni Shin ang balak niya. Giit nitong paghihiganti na lang ang natitira pero di naniwala ang bida at sinabing nais niyang makasama si Kyukai sa susunod na digmaan. Kinabukasan ay wala na si Kyukai. Saka sinabi ni Ten na kailangan niya ng kumilos ng di umaasa kay Shin upang maging malakas. Natatakot ang attendant ni Shin na si En nang malaman na patungo sila kay General Oki dahil kinatatakutan ito pero tinawag pa ng bida na kapal lips. Ngunit nasilaw siya sa handang ibayad ni Shin kaya napabuntong hininga na lang. May ideya na rin si Shin kung anong klaseng Great General ba si Oki dahil tinanong niya si Kingsei tungkol dito. Nakakatulog na ang dalawa nang makita nila ang malaking kastilyo ni Oki. Ngunit nagwala pa ang bida na ikinatakot ni En. Natakot sila nang buksan nito ang gate ngunit di sila pinansin at nagsarado lang muli. Nang biglang kabahan si En dahil nasa likod na pala sila Oki mula sa training pero mukhang kinawawan nito ang mga kawal. Isinama sila ni Oki sa loob ng kastilyo kaya nasabik na ang bida. Ngunit isinama lang sila nitong maligo para magpagaling. Lakas loob na nakiusap ang bida na maging sensei ito ngunit inakala ni Oki na nais siya nitong maging sugar daddy. Giit ni General Oki na ba't hindi si Shobon ang magturo sa kanya. Kaya sinabi ng bida na gusto niya kasi ng mas malakas na sensei. Kaya naman isinama siya nito pero nadamay pa si En. Tinanong din ni Shin ang tungkol sa 6th General. At sinabi ni Oki na ito ay sistema na binuo ni King Sho ngunit hindi rin gagana kung mahina ang mga nakuhang general. Kaya naman tinawag siyang alamat ng mga tao dahil wala pang general ang nakakapantay sa lakas ng nakaraang 6 generals. Ngunit tahasang sinabi ni Shin na lalagpasan niya pa si General Oki na ikinatakot ni En. Nagbabala naman ng general na maaari siyang mamatay subalit wala daw pake si Shin kaya bigla siyang sinipa patungo sa isang lawa. At nakita doon ang tribo na nais sakupin ng kinaroroonan. Dahil ang nais pala ng general ay pangunahan niya ang pinakamahinang tribo kahit wala ang espada nito. Nakapasok na ang mga kalaban dahil mga matatanda at babae ang mga ito kaya kinakawawa lang at muntik pang patayin ng isang bata na iniligtas kaagad ni Shin at sinakal pa ang isa at inutos ang formation na natutunan kay Tokugei. Saka pinag-utos ni Oki kay En na sabihin kay Shin na tatanggapin lang ito kung magtagumpay na maging pinuno ng pinakamahinang tribe. Pinatay ng bida ang isa at itinulak pa ang tatlo palabas samantala nahulog si En habang pinagpapatay ni Shin ang mga ito kaya nagtakbuhan. Si En naman ay nagpakilalang lieutenant ni Shin at nag-utos siya ng counter-attack. Subalit dumating ang pinuno ng mga kalaban na matapang na hinarap ni Shin na agad siyang inatake ng malaking espada. Pero sumugod pa rin ang bida kaso walang kwenta ang sibat kaya nahuli siya nito. Saka naman umatake ang mga kasama gamit ang formation na itinuro kaya natakot ang mga ito kaya naisip ni Oki kung masyado bang mahina ang mga kalaban para kay Shin. Samantala nagpadala ng 200,000 soldier ang Qin sa mga kastilyo ng Kon sa pamumuno ni General Mogo na isa-isa nilang nasakop. Subalit dumating ang balita sa Qin Castle na sinugod sila ng Shou Kingdom na may 100,000 soldiers. Natakot si Shobun dahil kasalukuyang nasa digmaan ang mga kawal nila. Kaya agad na pinag-utos ni Kingsei na ipatawag ang mga kalalakihan sa kaharian. Nagsuggest si Ryofo na tawagin muna si High Commander Shoheikun. Nais naman ni Sei na bilasan nilang umaksyon dahil kilala ang Shou Kingdom na tumalo sa 400,000 nilang kawal noon. Nagkaroon ng emergency enlistment para sa militia kaya nakaredy na naman sila Bito at Bihei. Samantala sila Shin ay umaakyat na sa bangin habang nag-cheer ang mga tao sa ibaba na natulungan nila. Ngunit di pa siya makakapagsimula ng pagsasanay dahil sa pananakop ng show. Nakilala naman ni Ten ang isang lalaki na anak ng isang general dahil nagkakaroon ngayon ng meeting ang mga opisyal. Subalit si Mobo ay nais ng sumugod. Nagsuggest pa si Ryofo na gawing commanding general si Mobo pero tumutol si Shobun-kun kaya pinaginitan siya nito. Ngunit pinakinggan ni Shohei-kun si Shobun at sinabing mas kailangan nila ng depensa dahil puro opensa lang si Mobo. Kaya napatanong si Ryofo kung sinong gagawing commander. Saka dumating si General Oki na nararapat sa posisyon ngunit pinapaalis ito ni Mobo.
Ngunit para sa ikabubuti ng Qin ay final na ang desisyon ni High Commander Shou Heikon kaya umalis na lang si Mobo. Subalit nais ni Oki na makausap ang hari kaya lumabas muna ang lahat. Nang sila na lang ay sinabi ni General Oki ang mensahe ng lolo nitong si King Sho. Saka opisyal na ipinag-utos ng hari ang kanilang mga gaganapang misyon upang mailigtas ang Qin. Pagkatapos ay nagtungo mismo si King Sei upang palakasin ang kanilang loob ngunit excited pang lumaban si Shin. Patungo na ang militia ng Qin nang muling makita ni Tokokei sila Bihei at Bito maging ang ilang nakasama sa nakaraang digmaan at ang squad commander nilang si Shin ay excited nang makita sila. Sa pag-uusap ng dalawa ay naalala nila ang dating kasamahan na si Kyo na namatay sa digmaan. Saka sinabi ni Oki na balak niya nang magkaroon ng bagong pagkakilanlan mula sa digmaang ito. Kaya kinabukasan ay pinamunuan niya na ang hukbong pangdepensa. Saka dumating na rin ang squad commander na si Shin. Nang malaman ni Ten na ang sensei pala ni Moki ay ang high commander ay naisip niyang kalaban nito pero wala daw pake si Moki sa hidwaan ng matatanda. Nagbigay ng magandang speech si Shin kaya tumaas ang moral ng kanyang squad. Saka pinakilala nito ang kanyang lieutenant na si En at ang isa ay di pa dumadating. Nauna na sila Shin patungo sa battlefield at pagsapit ng gabi ay nagpahinga sa isang ligtas na lugar. Kinabukasan ay napansin ni En na matamlay ang lahat kaya nagsalita ang commander ngunit napapagod na ang mga ito. Subalit nang dumating ang cavalry ng Commander General ay natigilan sila at nang magsalita pa si Oki ay lumakas ang kanilang loob. Sa Royal Court ay napasuntok na lang si Shobo nang malaman na si Hawken ang general ng show dahil akala nila ay napatay na ito ni Oki. Dumating na si Kyukai upang sumali sa digmaan. Naisa nang magpaturo ni Shin ang dancing technique nito ngunit tinawag siyang engot dahil ang may dugo ng Chiyo lang ang nakakagawa nito. Inamin din ni Shobo na si Hawken ang pumatay kay Kyo at hindi dahil sa karamdaman. Dagdag pa niyang isang psycho si Hawken dahil 9 years ago ay sumugod ito at umatake ng mag-isa sa 100,000 kawal ng Qin. Subalit dumating si Oki at hiniwa ang mukha ni Hawken. Kaya ngayon ay iniisip nila sa Royal Court na tinanggap lang nila Oki at Hawken ang maging pinuno ng mga hukbo upang muling makapagtuos. Samantala papasugod na si Hawken kasama ang hukbo habang naghihintay naman si Oki. Kinabukasan ay nakarating na sila Shin sa battlefield. At di nagtagal ay dumating na rin ang cavalry ng Qin na ikinatuwa ng mga sugatang sundalo. Saka nag-formation ang Qin sa utos ni General Oki ngunit naghanda na rin ang formation ng Shou. Mula sa abandonadong kastilyo ay kitang-kita nila Ten ang formation ng Qin at Shou pati na ang strategy ng mga ito. Ipinakita ang mga pangunahing pinuno ng Shou Army. At nakilala pa ni Shou General Rihako si General Mobo dahil sa ama nitong sikat. Nakiusap ang Shou Cavalry Commander na gamitin ang cavalry unit na inaasahan na pala ni Oki. Sumugod na ang Qin sa pangunguna ni General Mobo patungo sa cavalry unit ng Shou na pinagwawasak lang nito. Ngunit sa kabila ay inararo lang sila ni Shou General Shoumo at dahil patuloy pa rin si Mobo ay nag-utos ng bagong formation si General Rihako. Nagpaulan ng mga palaso ang Shou Army at naisip ni Rihako na di siya matatalo dahil sa strategy. Ngunit umaayon daw sa plano ni Oki ang lahat. Nagtataka si Heki sa kanilang formation. Kaya sinabi ni Kun-o ang strategy na pinag-utos ni General Oki. Naghanda na ang Qin Infantry nang dumating si Oki at binigyan ng pangalan ng squad ni Shin na Shin Unit. Saka pinag-utos pa nitong sila ang mang-ambush sa isang general ng show na si Fuki. Dumaan sa ilalim ang grupo ni Shin upang di makita ng mga bantay para sa gagawin nilang ambush. Nagbalik naman si Oki sa itaas para malaman ang update ng laban. Nakita sila Shin ng kawal ng show kaya magsusumbong na ito ngunit tinapos siya ni Kyukai. Nagtataka naman si Heki dahil tila pinapapasok sila ng show army. Tapos gumawa ng defensive stance ang mga ito at saka pinaulanan ng mga palaso ang nagtakbuhang Qin militia. Samantala balak ni Shin na ilagay sa harap ang malalakas niyang kawal para mabasag ang depensa ng show ngunit natatakot si Ryusen. Kaya pinaliwanag ni Shin na kung matatalo sila sa laban ay makakapasok ang show sa lupain ng Qin at papatayin ang kanilang mga pamilya kaya lumakas ang loob ng mga ito. Matapang silang sumugod sa kalaban kaya gumawa ng defensive wall ngunit binasag lang ni Ryusen ang mga ito kaya nakapasok ang mga kasama at nagpatuloy silang pumasok upang masungkit ang ulo ni Fuki. Sa kabilang banda ay nagsisimatayan ng Qin Army sa mga palaso at nang dumating sila Commander Kun-o ay sumugod na rin ang squad ni Heki, subalit sumugod din ang cavalry ng show kasabay ng pagsugod ng Shin unit na tila nagsisilbing palaso ni General Oki patungo sa ulo ni General Fuki. Nakapasok sila Shin sa depensa ng show pero napapaligiran na rin sila at magkakasabay silang sinugod ng mga ito kaya iniligtas sila ng commander at pati na rin ni Kyukai saka nagpatuloy sila sa pagsugod. Sa sobrang pagod ay umiikot na ang paningin nila Bito. Ngunit nang makita nila ang commander
commander ay muli silang nagkaroon ng lakas saka pinagpapatay pa ni Kyukai ang marami. Subalit mauubos lang sila kung mananatili doon kaya tumalon sa kanya si En para makipag-usap na hatiin nila ang squadron upang makaabot sila kay Fuki. Magpapaiwan din si Tokokei tapos tinawag ni Shin ang mga malalakas upang sumama sa kanilang pagsugod sa puwersa ng show. Dahil dito ay abot tanaw na nila ang General Camp kaya sumugod sila at nakipaglaban sa mga bantay ni General Fuki. Subalit umatras ang puwersa ni Fuki kaya nabalewala ang ginawa nila Shin at muli silang napaligiran at sinugod sila ng cavalry sa magkabilang side. Dahil dito ay naisip ni Bihei na iwan na sila ni Shin dahil sila lang ang makakakilos sakay ng kabayo. Mabuti na lang ay dumating ang mga sibat dahil dumating na pala ang kaliwang cavalry ng Qin sa pamumuno ni Kon-o. Sumugod pa ang ibang show cavalry na pinaulanan din ng sibat saka dumating na rin sila Heki upang makipaglaban. Samantala nauna na si Shin sakay ng kabayo. Saka sinabi ni Kyukai na samantalahin nila ang split second opening sa ulo ni Fuki. Nagtataka naman si Fuki kung paano siya papatayin nila Shin dahil tingin niya ay walang butas ang kanyang strategy. Ngunit nalaman niyang dahil pinaabante niya ang kanyang mga kawal ay naglalaro na siya sa palad ni General Oki. Kaya naisip niyang umatras subalit nasa likod na si Commander Kon-o kaya siya na-distract at di napansin na tumalon si Shin kaya tagumpay niyang napatay si General Fuki. Nang magtagumpay si Shin ay inanunsyo ni Kon-o ang Shin unit. Natuwa si Heki sa nagawa ng bida na nagtungo na sa kanyang squad. Pagsapit ng gabi ay nagtungo si General Oki upang batiin siya at sinabing binigyan niya ng pangalan ng squad ni Shin upang sumikat siya sa mga karatig bansa. Sa pangalawang araw ng digmaan ay pangungunahan na naman ni Mobo ang pagsugod. Nalaman nila to at Oki na mas kaunti ngayon ang namatay sa mga kawal ni Mubo dahil mas nagiging maingat na ito. Nang sumugod sila Mobo ay inihanda ng show army ang mga kalasag. Saka nagpaula ng mga palaso sa utos ni General Rihako subalit winawasak na ni Mobo ang kanilang depensa. Napansin nila Oki na di masyadong mapangahas ang puwersa ni Mobo upang mapaliit ang bilang ng casualty. Pinag-utos ni Choso ang Snake Formation kaya tuluyang pinaligiran ng show ang puwersa ng Qin Army. Naalala ni Moki ang sinabi ng sensei niyang si Lord Shoheiko na nakasalalay talaga sa strategy ang digmaan. Subalit nagpatuloy pa rin si General Mobo kaya napilitan silang umatras at nagpatuloy sa pagsugod ang Qin. Saka naisip ni Oki na may laman naman pala ang ulo ni Mobo. Naisip ni Moki na maging malakas na strategist pagtanda niya upang mapuna ng pagkukulang ng ama ngunit sa ipinakita nito ngayon ay parang di na daw kailangan. Sa ikatlong araw ay nagpatuloy ang magkaparehong strategy sa magkabilang panig. Pagsapit ng gabi ay nag-usap ang mga general ng show at binabalak ng mga ito na umatake na ng full force kinabukasan upang maunahan na ang Qin. Naisip din ni General Oki na kikilos na ang show kaya handa na rin silang umatake. Sa pang-apat na araw ay nakipagsanib ang Shin unit sa 4th Army ni Kon-o. Muling sumugod si Mobo at naghintay naman ng tamang pagkakataon ng show subalit nagulat sila dahil sumugod na din ang buong puwersa ng Qin patungo sa headquarters ng show. Nagwala na si Mobo kaya nabasag nila ang depensa ng show. Ngunit sa itaas ay napansin ni Ten na tila di sila pinipigilan ng show army. Dahil may nakahanda pa palang defensive force ang show na pinagpapana sila upang di makaakyat. Naiirita na si General Choso dahil sila pa ang sinusugod ng Qin. Dahil dito ay nagpa siyang mag-relocate ng headquarters ang show army sa harap nila Shin. At sa di kalayuan ay umakyat ang dalawang di kilalang karakter upang makita ng maayos ang nagaganap na digmaan. Nagkalasan ng puwersa ng show saka dumating ang dalawa na nagpakilalang sila Riboko at Bodyguard Kane. Nakuha na nila ang bundok na pinanggalingan ng show ngunit di nila alam kung nasaan ang bagong headquarters nito. Subalit nakaraang gabi ay napredict na pala ni General Oki na aatras ang show kaya ipinaubaya kay Mobo kung maghahanap ito. Pero naalala din ni Mobo ang paalala ni Oki na umatake lang siya kung malapit lang ito sa dating headquarters ng show. Samantala nagagalit si Ten dahil bigla na lang umakyat ang dalawa kaya naging alerto si Kane. Napapaisip si General Oki kung anong bitag ang inihanda ng show kaya nagpasya siyang lumipat din ng headquarters ang Qin kaya kumilos na sila pero kumikilos na rin ang show. Sinabi ni Riboko na lumipat sila ng pwesto upang mapanood ang digmaan kaya nakiusap na pasakayin sila sa karwahe. Nakiusap si Moki na ibigay sa kanila ang mga sandata na ginawa naman ni Riboko. Nakapag-set up na ng bagong headquarters ang Qin samantala naghanap naman sila Mobo. Napaisip naman si Oki kung nasaan na si Hauken na nais niyang patayin. Pagsapit ng gabi ay nakahinga ang lahat mula sa digmaan ngunit naiisip pa rin ni Kyukai ang balak na paghihiganti sa pumatay sa kaibigan kaya sinabi ni Shin na di siya nag-iisa dahil palaging nandito ang Shin unit. Ngunit bigla niyang naramdaman ang nakakakilabot na aura saka dumating ang isang mandirigma kaya agad na nagtungo si Shin at nakita ang mga napatay na Qin army. Nakita din niya ang tumatalsik na mga kawal na kagagawan lang ng isang malakas na mandirigma. Nanginginig si En kaya pinanood niya lang habang pinagpapalagay
papatay ang mga kasamahan. Kaya nagtakbuhan na sila dahil sa lakas ng kalaban. At bago mapatay sila Bito ay sinalag ito ng ating bida. Galit na galit si Shin dahil sa ginawa nito sa kanyang squad ngunit sinalag lang siya nito pati ang mabilis niyang mga atake hanggang sa mapatalsik siya. Saka sumugod si Kyukai ngunit nakailag ito. Sinabi ng kalaban na ang husay ni Kyukai sa espada ang tumawag sa kanya dahil siya ang God of War na si Hawken kaya nakilalang ito ang commanding general ng show. Kaya pinagtulungan ito ng dalawa ngunit napatalsik nito si Shin at si Kyukai ay muntik na ring mapatay. Kaya ginamit na ni Kyukai ang breeding technique ng mga assassin ng Chiyu clan. Sa nakaraan ay sinabi ni Sho na matatalo ni Kyukai kahit ang God of War dahil sa kanyang talento. Kaya ngayon ay inihanda niya ang kakayahan ng isang assassin upang kalabanin si Hawken. Narinig nila Oki ang kaguluhan subalit dahil madilim ay mapanganib ang magpakilos ng hukbo kaya umasa na lang sila sa kakayahan ng Chin Army. Namangha ang lahat dahil nagagawa ni Kyukai na makipag 1v1 sa commanding general ng show gamit ang kakaibang teknik. Nagkaroon ng matinding hangin dahil sa lakas ni Hawken ngunit ginamit na rin ng assassin ang pambihirang bilis ng paulit-ulit. Subalit nasalag nito ang atake sa batok. Gayunpaman ay nagpatuloy siya sa pag-atake sa general, subalit sa lakas ay napatalsik siya nito. Ginanahan si Hawken dahil ngayon lang siya muling nakalaban ng ganito. Subalit kinakapos na sa hininga si Kyukai dahil sa teknik at nahihilo na rin siya kaya pinapatakas niya na ang mga kasama dahil kundi ay mamamatay silang lahat. Nabalitaan nito ni Kon-o kaya naisip na si Hawken ang sumugod. Ngunit umatake na rin ang mga cavalry ng show sa pangunguna ni General Mangoku. Alam ng mga show general na kung matatalo si Hawken ay tapos na ang digmaan ngunit tila pabor sa kanila ang nangyayari. Sila Oki at Lieutenant To naman ay nagbantay sa kadiliman. Mas lumala pa ang sitwasyon nang dumating sa eksena si Mangoku. Ngunit nandoon rin si Kon-o na pinaulanan ng maraming palaso si Hawken pero walang tumama. Kaya pinag-utos ni General Kon-o na paligiran si Hawken ng napakaraming kawal subalit pinagtatabas lang sila, ngunit nagpatuloy pa rin si Kon-o at nakisali na rin ang mga cavalry ng show. Di makapag-decide si Shin saka dumating ang iba pang mga member ng Shin unit at nababahala sila sa lakas ni Hawken. Kaya sinabi ng commander na isa pa rin itong mortal at kapag napatay nila ay matatapos na ang digmaan. Lumakas ang loob ng mga kasama sa narinig ngunit kailangan pa daw magpahinga ni Kyukai kaya si Shin na daw ang bahala. Naglalaban na sila Kon-o at Mangoku nang mapansing naghihintay lang ang Shin unit. Sa utos ng bida ay sumugod ang Shin unit at pinaligiran si Hawken saka pinagbabato ng napakaraming sibat at sa tamang pagkakataon ay sumugod si Shin subalit nakita siya nito, ngunit nakailag at nahiwa ang kalaban. Subalit di niya ito napuruhan kaya muli siyang umatake kaso nasikmuraan siya ng sandata ni Hawken at nagsuka ng dugo, kaya sumugod si Kyukai ngunit napatalsik din siya nito. Nasugatan si Hawken kaya naisip niyang karapat dapat dinaalay si Shin sa kanyang Diyos. Sinasalag ng mga kasama ang atake ni Hawken kahit mapatalsik sila basta mailigtas lang ang commander ngunit nahiwa si Bihei. Saka tumakas ang buong Shin unit at si Kon-o ay nahiwa naman ni Mangoku. Nakatakbo sila sa gubat kapalit ng mga namatay na kasamahan ngunit hinahabol sila ng cavalry ni Mangoku. Kalaunan ay pinaligiran sila ng mga ito at pinagpapanasa kasinugod sila ng cavalry, ngunit nang maitago nila si Shin ay kinuha ng matanda ang atensyon ni Mangoku. Saka nagpadula sila upang magpahabol sa mga ito kaya naiwan sila Bito kasama si Shin. Samantala nag-aalala ang mga kasintahan nila Bito at Bihei ngunit pinili na lang nilang magtiwala dahil ito na lang ang kanilang magagawa. Malalim ang tama ni Bihei at may mga palaso din sa tiyan si Bito. Nakita ng mga kalaban ng dugo kaya nagtaka sila kung paano pa nakakalakad ang mga ito. Sa sobrang hirap ay natumba na si Bihei. Kaya nagpasya si Bihei na magsakripisyo upang di mahabol sila Shin kaya naiyak si Bito, ngunit pati siya ay nagsuka na rin ng dugo. Napanaginipan ni Shin nung tinutukso siya nila Bihei sa kanyang pangarap kaya pinagsusuntok ang dalawa. Nang magising si Shin ay nakita niyang sugatan si Bito. Masaya daw si Bito na naging kaibigan si Shin saka naniniwala na daw siyang magiging general ito dahil sa leadership skill. Napaiyak na rin si Bito at nagpaalam sa commander hanggang sa mawala ng malay. Ngunit niloloko lang pala siya at kailangan lang nilang matulog upang mabawi ang lakas. Samantala taimtim na nagdarasal ang kanyang kasintahan. Ngunit nang magising si Shin ay nakitang totoong namatay na ang kaibigan. Marami ang nakaligtas sa Shin unit at nailigtas din nila sila Bihei at Kyukai. Giit ni Bihei na kasama ng commander si Bito kaya ligtas ito. Subalit dumating si Shin na dala ang kaibigan. Saka humingi ng tawad dahil patay na si Bito. At kahit ayaw umiyak ni Bihei ay di niya mapigilan ang sarili sa sobrang lungkot. Di pa rin alam ni Shin kung paano matatalo si Hawken. Giit ni Kyukai na matatalo niya ito kung makakapagsanay siya ng 6 na buwan ngunit sinabi ng commander na wala ng oras. Napatingin na lang sa langit ang kasintahan ni Bito na tila naramdaman ng pagkamatay ng minamahal. Nagsaanib puwersa ang mga nakasurvive na Chin Army.
Ang Shin unit ay 36 na lang ang natira mula sa 100. Nang makita nila ang Shin flag ay lumabas ang Shin unit ngunit patibong pala ito ng show general na hinabol sila. Subalit dumating na rin ang cavalry ni General Oki. Sumugod si General Oki at winasak ang mga madaanan. Ngunit ngumiti pa si Taba na nakipagsabayan sa Shin commanding general ngunit wala naman siyang binatbat kay Oki. Tinanong ni Oki kung nalulungkot si Shin sa mga namatay sa kanyang squad. Ngunit ayaw pa daw itong isipin ng bida dahil kailangan pa nilang manalo. Ikinatuwa ni Oki ang kanyang sagot dahil ganito daw mag-isip ang mga general. Nagbalik si Hawken sa kanilang camp at humingi siya ng tawad kay Choso sa pagkilos niya mag-isa. Nang dumating ang balita na pinatay na ni Oki si Shomo, saka nag-isip si Choso kung paano matatrap ang puwersa ng Shin. Nakita ni Mobo ang show headquarters ngunit di ito nagtawag ng backup at agad na sumugod. Nakita naman nila Moki ang signal flare at maging ang mga flag ng Shin na nagdidikta ng impormasyon na pinasok na ni Oki ang kabundukan at ginagamit nito ang signal flare para hanapin ang headquarters ng show habang kasalukuyan nang nakikipaglaban sila Mobo at kinakawawa nito ang cavalry ng show. Dumating si Hawken na kinakawawa din ang Shin army. Kaya pinag-utos ni Ryokoko na paligiran nila ito. Sa unang pagkakataon ay pinagpawisan si Mobo ngunit sumugod pa rin siya kaso tumakas si Hawken. Nainis si Mobo kaya hinabol nila ito ngunit isa palang patibong kaya hinulugan sila ng maraming bato dahilan para mamatay ang kalahati ng Shin cavalry. Habang si Oki ay pinasugod na rin ng infantry at cavalry. Nahihirapan na si Bihei ngunit ayaw pa rin sumuko. Giit ni Kyukai na alam ni General Oki na walang kalaban doon dahil sa mga flag na ginagamit nilang signal. Ngunit di niya alam ang sitwasyon nila Mobo at Ryokoko kaya siya nagmamadali. Binigyan ni Ten ng pagkain si Kane at nang makita na kumakain na ang master ay tinanggap niya na rin. Saka nagtanong si Ten kaya nalaman niyang babae ito. Nalaman din niyang nais maging tactician ni Ten ngunit nagbabalang mas mahirap ito kaysa sa mga nasa battlefield. Dumating na rin sila General Oki sa harap ng headquarters ng show. Ngunit walang show army sa headquarters na maaaring pinagtutulungan na ngayon sila Mobo. Pero di sila maaaring pumasok sa bundok dahil mawawalan sila ng komunikasyon sa sariling headquarters. Kaya naisip ni Oki na ang plano ng show ay ang mapalayo siya sa Shin headquarters kaya hindi nila masusundan sila Mobo para bigyan ng backup. Kasalukuyang hinahabol pa rin ni Mobo si Hawken. Kung saan pagsugod ni Mobo ay tinamaan niya ito sa ulo kaya naisip ng mga kawal na panalo na sila pero nalaman ng general na isa lang itong decoy dahil napapaligiran na sila ng show army. Nakarating na kay Kingsei ang balita sa battlefield. Nang dumating naman ang Mountain King na si Yu Tanwa na may mahalagang sasabihin tungkol sa digmaan, kumilos na rin ang army ni Oki at inaasahan niyang merong malaking trap na naghihintay sa kanila. Giit ni Yu Tanwa na nagpalawak na rin siya ng kaharian hanggang sa maabot niya ang nakakatakot na tribo ng Kyodo sa Hilaga. Subalit nagtataka si Yu Tanwa dahil nakita niyang bangkay na lang ang 100,000 puwersa ng Kyodo tribe na naisip nila Kingsei na kagagawa ng ibang tribe. Naisip naman ni Yu Tanwa na kagagawa nito ng show army dahil malapit ito sa isang fortress ng show. Di makapaniwala si Shobon dahil mababalitaan sana nila ito dahil sa kanilang mga espiya sa show. Dahil dito ay nabahala sila Kingsei dahil meron pa palang mas maraming kawal ang show. Ngunit dagdag pa ni Yu Tanwa na ayon sa kanilang source ay isang lalaking nagngangalang Riboko ang tactician ng show. Samantala dumating na nga ang dagdag puwersa ng show cavalry sa kanalaman nila Ten na isang general pala si Riboko. Nagalit si Ten kaya sinampal siya ni Kane at sinabing hindi pumapatay si General Riboko ng mga hindi sangkot sa digmaan kaya kung maging tactician si Ten ay magkita na lang sila sa battlefield. Bago umalis ay tinanong ni Moki kung sino si General Riboko. Sagot ni Kane na ito ay isa lang naman sa maalamat na bagong 3 generals ng show. Sa bandang timog ng show headquarters ay na-corner na nila Hawken at Choso ang sugatan na sila Mobo at Ryokoko. Mabuti na lang ay dumating na rin sila General Oki. Kaya sa wakas ay may paghihiganti na rin ni Oki ang kaibigan na si Q. Ipinakita ang flag ng 3 great general ng show na nakaapekto sa Shin army. Ngunit dahil sa presensya ni General Oki na isa sa 6 great general ng Shin ay tumapang din ang Shin army. Sumugod sila Lieutenant To kaya pinaulanan sila ng mga palaso ngunit umiwas ang Shin cavalry at tagumpay na nabutas ang depensa ng show at pinagpapatay niya ang napakaraming show soldier. Pinag-utos ni Choso ang backup sa sinusugod nilang unit kaya tumigil sila To. Sa utos ni Oki ay sumugod na rin ang Shin infantry patungo sa left flank ng show na nalaman ni Choso kaya inihanda ang mga kalasag saka nagpaulan ng mga palaso ngunit ang headquarters pala ang pakay nila Shin saka pinagpapatay na rin ito ang mga archer. Pinasugod ni Choso ang show infantry upang mahati ang puwersa ng Shin. Naisip ni Shin na umaayon ang lahat dahil sinabi ni Oki kanina na isa lang silang decoy upang mapilitang kumilos ang show at masira ang formation nito. Nagsimula ang patayan ng mga infantry unit at nakangiting lumapit si General Oki. Sumugod ang maraming kalaban na tinapos lang ni Oki at nagpatuloy ang pagbutas nila sa depensa ng show. Ang unit ni Mobo ay nagpapahinga nang mapansin ni Ryokoko na agresibo ngayon si General Oki. Pinag-utos ni General Choso na lumipat muli ng headquarters.
Saka nagtaka siya kung ba't agresibo si Oki kaya naisip na baka alam nito ang kanilang plano. Sa flashback ay sinabi ni Riboko ang planong ambush kay General Oki. Di kumbinsido sila Choso kaya sinabi ni Riboko na di nga nila napansin na nagpadala siya ng lagpas 100,000 kawal na pumatay sa buong Kyoto tribe na ikinagulat ng mga kasama. Giit ni Riboko na minamanipula niya kasi ang impormasyon kaya ipinaalam niya na agad na nasa kanila si Hawken upang siguradong magpupunta si General Oki. Ngunit nagtataka si General Choso kung paano nalaman ni Oki dahil maging ang ilang officer ng show ay di alam ang kanilang plano. Sumugod ang lahat ng infantry unit ng Chin. Saka pinag-utos kila Shin na sumugod sa show headquarters. Nagtataka pa rin si Choso pero ang totoo ay walang alam si Oki sa kanilang strategy at ang alam niya lang ay may paparating na ambush kaya nagmamadali siya bago pa sila mapalaman sa gitna. Hinaharangan nila Heki ang ibang puwersa ng show upang di matrap sila Oki ngunit inaasahan na ng general na meron pang nagtatagong puwersa ang show na pinapahanap niya rin sa ilang cavalry. Ngunit nagmamadali na rin siyang tapusin ng mga kalaban bago pa dumating ang reinforcement ng mga ito. Naisip ni Shobo na lamang pa rin sa karanasan si Oki. Saka naisip ni Kingsei na tumatayong decoy lang si Hawken bilang commanding general ng show. Dumating ang balita kay Choso na nawawala si Hawken. Samantala walang magawa ang mga kawal ng show kay General Oki kaya pinuntirya ito ni Hawken ng sibat ngunit nakailag kaso tinamaan ang kasama. Pinaligiran ng mga kawal ang dalawang commanding general. Sa wakas ay nagkaharap na muli ang dalawa pagkalipas ng 9 na taon kaya gigil na sumugod ang dalawang general ngunit napaatras si Hawken kaya napasigaw ang Chin Army na narinig nila Shin kaya tinanong niya si Kyukai kung sino sa tingin niya ang mas malakas. Sagot ni Kyukai ay si Hawken na di nagustuhan ng mga kasama. Nagpatuloy ang patayan ng dalawa saka napaatras na naman si Hawken. Ngunit biglang lumakas ang kalaban kaya napaatras din siya tapos muling nagsabayan at pareho silang napipinsala at muling napaatras si Oki na ikinatuwa ng Show Army. Samantala nag-retreat sila Choso dahil kung mapapatay siya ay matatapos na ang digmaan. Nang dumating sila Shin ay di niya inaasahang makitang sugatan si General Oki. Ngunit sumugod pa ito ng mabilis na nagpa-atras sa kalaban. Giit ni Shobo na kaya galit na galit si Oki ay dahil asawa niya si Kyo na pinatay ni Hawken. Naging curious si Kingsei kaya kinwento ni Shobo na noon ay marami silang pinagsamahang labanan ni Oki ngunit di niya inaasahang may kasama itong magandang babae na sinasabing anak daw ng katulong ni Oki. Meron itong talent sa digmaan dahil sa murang edad ay napatay nito ang isang general at lieutenant ng show. Mula noon ay nakasama na rin ni Shobon sa mga digmaan si Q. Pero hindi pala ordinaryong tao si Q dahil anak ito ng hari sa isang lower class at upang hindi ito patayin ng mga nag-aagawan sa trono ay napilitan ang nanay ni Q na ipaalaga siya sa kastilyo ni Oki. Isang araw ay bumisita sa battlefield si King Sho upang magpasalamat sa pagkapanalo nila Oki sa digmaan. Subalit nang makita nito si Q ay nanaig ang lukso ng dugo kaya napaiyak ang mag-ama dahil nalaman ng hari na anak niya ang dalaga. Kalaunan ay nabigyan na rin ng special treatment si Q subalit wala siyang balak na tumigil sa pakikipaglaban upang maging isa sa Great General. Saka naalala nung nakiusap siyang gawin siyang asawa ni Oki kapag naging isa na siyang Great General. Dahil sa patuloy na pamumuno ni Q sa Qin Army ay sumikat ang kanyang pangalan sa Middle Kingdom at dahil sa mga tagumpay ay ginawa na siya ng hari na ika-6 na Great General ng Qin. Isang gabi ay nagbalik si Oki at pinaalala niya ang pangako sa dalaga na matutupad na pagkatapos ng ika-100 laban ni Q. Kaya pag-alis ni Oki ay naiyak na lang si Q dahil naalala ni Oki ang pangako nitong gagawin siya nitong asawa kapag naging isa na siyang Great General. Subalit ng gabi ding iyon ay sumugod si Hawken. Na inatake ng mabilis ni Q at natusok pa niya subalit naabot siya ng mahabang sandata ni Hawken. Saka dumating si Oki na di siya tinigilan hanggang sa ma-corner at tinamaan ng mga palaso kaya nahulog sa bangin. Dahil dito ay naisip niyang magsanay upang mapatay si Oki sa hinaharap kaya ngayon ay nagagawa niya ng makipagsabayan sa Qin General, subalit napaatras na naman sa lakas nito. Giit ni Oki na mula 13 siya ay nagsimula na siyang makipagdigma kaya sanay na sanay siya sa battlefield. Subalit ang iniisip lang ni Hawken ay ang mapatay ang mga mas malakas sa kanya kaya inatake niya si Oki. Samantala napagtanto ni Kingsei na ang tunay na pakay ng show ay ang mapatay si General Oki at hindi ang masakop sila. Umaatikabo ang sabayan ng atake ng dalawa habang patuloy rin ang pagsugod ni Lieutenant To na isa ring halimaw. Nahiwa si Oki pero nakaatake pa rin siya sa walang magawang Hawken at nang tatapusin niya na ito ay na-distract siya dahil dumating na ang reinforcement ng show sa pangunguna ni Riboko. Di rin ito inaasahan ni General Oki dahil di niya alam na mabibilis ang kabayo na ginamit ni Riboko na nagmula sa Kyodo tribe sa Hilaga kaya ito ang unang beses na pinagpawisan siya at ang mga kawal ay labis na nabahala dahil nasa 40,000 na ang show army at ang natitirang kawal ni Oki ay nasa 6,000 na lang. Maging sila Choso ay di nakikilala ang dinalang army ni Riboko.
Naisip ni Kane na masyadong overkill ang paghahanda ni Riboko. Kaya pinaliwanag ng mga kasama na ang ulo ni Oki ay lagpas pa ang halaga sa 50 kastilyo at kung sino ang makakapatay dito ay kikilalanin sa Middle Kingdom. Sumugod ang Riboko army at pinagpapatay ang army ni Oki. Kaya pinrotektahan ng kanyang cavalry si Oki. Ngunit napangiti na lang ito dahil sa loob ng 20 years ay ngayon lang muling nalagay sa alanganin ang kanyang buhay saka nagkuman siya ng posisyon ng mga kasama. Tinabas ni Hawken ang maraming kawal ng Qin. Kaya naramdaman niya ang mas nakakatakot na aura ni Oki na sinalag ang kanyang atake saka naglaban ang lahat ng kawal at nakisali na rin si Shin pati na ang Shin unit. Saka nagsabayan ng dalawa at nahiwa si Hawken, ngunit nagpatuloy ang mga kalaban sa pagsugod. Natutuwa si General Gika dahil sa wakas ay mapapatay na rin nila si General Oki na kinatatakutan ng maraming tao. Saka nagpasya siyang umalis para personal na makita ang pagkamatay nito. Subalit lumalaban pa rin ang Great General ng Qin. Napansin ni Kyukai si General Gika na pinakamagaling na archer kaya kumuha ng kabayo si Kyukai upang puntahan ito. Samantala si General Choso ay pinatay naman ni Lieutenant To. Nagpatuloy ang labanan ng dalawa at di maintindihan ni Hawken kung ba't di niya ito mapatay kaya nagpatuloy siya hanggang sa mahiwa si Oki. Naisip ni Oki na wala nang tatalab na strategy sa ngayon kaya nawala ng pag-asa ang kanyang hukbo ngunit umatake pa rin si Oki dahil di pa daw siya sumusuko at sa halip ay gagamit na lang ng puwersa upang makasurvive. Si Shin ay nagmamadaling pigilan si Gika na naghahanda ng tirahin si Oki habang abala ito sa pakikipagpatayan kay Hawken na naputol niya ang sandata. Subalit nang papatayin niya na ito ay tinamaan siya ng palaso ni Gika kaya natusok siya ni Hawken. Si Gika naman ay pinatay ni Shin. Subalit nabitiwan ng Qin army ang mga sandata dahil sa pagkatalo ng general. Ngunit nagsalita pa si Oki at pinalakas ang kanilang loob at dahil malalim ang tama nito ay wala na siyang lakas, ngunit sinubukan niya pa rin putulin ang ulo ni Hawken kaya nagtaka ito kung saan siya kumukuha ng lakas. Subalit hinugot ni Hawken ang sandata ngunit dumating si To na pina-address ang general ng show. Saka sumakay si Shin upang di mahulog si General Oki. Dumating ang balita kay Riboko na sumusugod ang puwersa nito sa kanila. Nais ng isang cavalry na habulin si Oki ngunit pinatay siya ni Hawken. Pinipigilan ng Show Infantry na makatakas ang Qin General kaya pinrotektahan siya ng Qin Army at inialay pa ng isang commander ang buhay para kay Oki. Patuloy ang pagsugod ni Lieutenant To para sa kanyang suicide attack. Naisip ni Riboko na ayaw nilang mamatay si Oki sa kamay ng Show. Pinagtutusok ang ibang Qin Cavalry upang maprotektahan lang ang General saka sumalubong ang dalawang kalaban na ikinatakot ni Shin ngunit biglang nagising si Oki. Namangha si Oki dahil nakontrol ni Shin ang kabayo niya. Saka pinilit niyang pumikit si Shin at dahan-daang dumilat upang makita niya sa wakas ang point of view ng isang general. Napakaraming show army sa kanilang harapan nang dumating si Heki at sinabing nagwawala si General Mobo upang makagawa ng daan para sa kanila. At nagpatuloy sila hanggang sa wakas ay nakalabas na rin sa infantry unit ng show. Samantalang patuloy pa rin si To kaya inawat siya ng kasamahan. Dahil nasungkit na ni Riboko ang ulo ng Great General ng Qin ay nagpasya na siyang itigil ang digmaan. Pagdating nito ay tahimik ang mga kasamang nalulungkot sa naghihingalong general. Nais na daw ni Oki na ipagkatiwala ang kanilang army sa lieutenant niyang si To. Humingi ng tawad si Mobo kay Oki dahil kung di siya nabitag ay di ito mangyayari. Sagot ni Oki na masyado lang talagang matalino si General Riboko at ito talaga ang kapalaran ng lahat ng mandirigma. Di na matutupad ng general ang pangakong pagsasanay kay Shin kaya matuto na lang daw siya sa battlefield. Ipinamana din ito ang sandata sa binata bago ito tuluyang malagutan ng hininga na tila naramdaman ng mga ibon. Subalit masaya na rin si Oki dahil makakapiling na niya ang mga minamahal na nauna na sa kabilang buhay ngunit labis na kalungkutan ang hatid nito sa kanyang mga kawal. Pinakawalan na rin sila Ten at Moki. Bagamat mukhang nagwagi ang Qin dahil umalis ang show ay alam ng mga malapit kay Oki na sila ang natalo. Nakarating agad ang balita sa Royal Capital kaya naalala ni King Sei ang sinabi ni Oki na mensahe ni King Shou na maging patas siya kahit sa mga nasakop na bansa. Di daw ito sinabi ni Oki sa tatay ni Sei dahil si King Sei lang ang nakita nitong bagong hari na nais niyang paglingkuran. Kaya napaiyak si Shoubon at pati na si King Sei sa alaala ng huling Great General ng Qin. Labis na natuwa si Ten nang makauwi si Shin. Saka sinabing nagtungo din siya sa battlefield upang magsanay ng strategy pero nahuli siya ng kalaban ngunit pinakawalan din siya. Pagkalipas ng 3 buwan ay nakipagdigma na naman si Shin ngunit ngayon ay 300 na ang kanyang hukbo. Bago ito ay pinatago niya muna ang sandata ni Oki dahil wala pa siyang lakas para gamitin ito. Saka nagkasundo din ng dalawa na sila ang magiging hari at espada na magiging pinuno ng Middle Kingdom.